Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 374 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ikaw ang master ni Kelly, kaya ikaw ay isang elder sa akin, sabi ni Alvin na may bahagyang ngiti. Napakasarap ng lasa ni Kelly. Tumango si Sean at ngumiti kay Alvin. Ang titig na ipinukol nito sa kanya ay naglalaman ng sarap ng isang biyenang nakatingin sa kanyang manugang. Ulila si Kelly, kaya sa hinaharap, ako, itong guro niya, ay magiging katulad ng kanyang magulang. Kailangan mong maging mabuti sa kanya. Kung hahayaan mo akong malaman na nagtaksil ka sa kanya, talagang hindi kita mapapatawad. Nang matapos siyang magsalita, naglabas ng lamig ang mga mata ni Sean. Ang kahangahangang paraan ng isang eksperto sa void initiation stage ay tumama kay Alvin, dahilan upang maramdaman niya kaagad na para siyang nasa gitna ng isang bagyo. Huwag kang mag-alala, Pitmaster, sa paningin ko, mas mahalaga si Kelly kaysa sa buhay ko, taos-pusong sabi ni Alvin. Tumango si Sean, pagkatapos ay umalis siya kasama si Elder B na nasa tabi niya. Sinundan sila ni Linda at umalis. Tumingin si Frank kay Alvin at naningkit ang kanyang mga mata habang nagtatanong. Anak, 2 years of time. Confident ka ba talaga? Pitmaster, kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede tayong tumaya. 10 million gold ang pastahan natin. How about it? Ang mukha ni Alvin ay nagpakita ng isang ngiti na parang fox. Naging sanhi ito upang hindi mapigilan ni Frank na maging mapagbantay, pagkatapos ay inilibot niya ang kanyang mga mata kay Alvin. Anak, hindi ka mukhang isang tao na magdaranas ng pagkatalo. Tanging tanga lang ang tataya sa iyo. Nang makita nilang may casual na relasyon sina Alvin at Frank, bukod kay Frank, lahat ng naruroon ay ganap na natigilan. Karamihan sa mga tao ay hindi maiwasang maghinala sa kanilang puso. Ang nasa katanghaliang gulang ba na lalaki na nakatayo sa harap ng kanilang mga mata at inilibot ang kanyang mga mata kay Alvin ay ang kanilang 7-star sword sex Misty Pix Master. Matapos umalis sina Frank at Sonny, dinala ni Alvin sina Kelly at Megan para umalis sa Doobie Peak at dumating sa Megrez Peak. Kahit saan sila dumaan, lahat ng mga disipulo ng Megrez Peak ay magalang na bumabati sa kanila. Ngayon, ang mga aksyon ni Alvin sa tuktok ng Doobie Peak ay muling pinuspos ng paghanga sa kanila. Sa presensya ng sect leader, sinabi niyang hindi niya iginalang ang sect leader. Mula nang itatag ang 7-star sword sect, malamang na si Alvin ang unang taong naging napakatapang. Scoundrel, sa Megrez Peak ka pa rin nagsasaka ngayon. Hindi ba mas maganda ang cultivation environment sa Doobie Peak? Nagtataka na tanong ni Megan. Little Megan, malalaman mo agad. Mahiwagang ngumiti si Alvin, at hinawakan niya ng tigi-isang kamay sina Kelly at Megan, pagkatapos ay naglakas loob sa hindi mabilang na nagninangas at naiinggit na mga tingin upang makapasok sa Megrez Peak. Ang swerte ni Senior Brother Alvin sa romansa ay talagang nakakainggit. Oo, ang dalawang kabataang babae sa kanyang tabi ay talagang ang pinakamagandang babaeng disipulong nakita ko sa 7-star sword sect. Pareho tayong tao, at pareho tayong lalaki. Bakit napakalaki ng pagkakaiba natin? Ang mga salita ng karamihan ng mga alagad ng Megrez Peak ay napuno ng matinding inggit. Matapos kumpirmahin ni Alvin na walang sumusunod sa kanya, dinala niya sina Kelly at Megan sa liblib na landas ng bundok upang umakyat sa tuktok ng Megrez Peak. Habang pinagmamasdan niya ang maluwang na taluktok ng Megrez Peak, nagtatakang tanong ni Megan. Scoundrel, bakit mo kami dinala dito? Ang tuktok ng Megrez Peak ay natatakpan ng ambon at ulap na parang malawak na kaputian at walang makikita. Halika! Dinala ni Alvin sina Megan at Kelly sa gilid ng bangin, pagkatapos ay bahagyang ngumiti habang sinasabi, Kelly, Little Megan, tumayo kayong dalawa dito. Kapag bumaba tayo sa isang sandali, dapat mabagal ang iyong mga galaw, titingnan ko kayong dalawa mula sa ibaba. Sa ibaba. Ang mga salita ni Alvin ay naging sanhi ng pagkalito ni Kelly at Megan. Sa sumunod na sandali, namutla ang kanilang mga mukha. Dahil nakita nilang tumalon si Alvin sa bangin.
Ang kanilang mga mukha ay namutla at saglit, ang kanilang mga isipan ay nagulo, at halos nakalimutan nila ang sinabi ni Alvin sa kanila kanina. Young Master. Iniangat ni Kelly ang kanyang ulo at tumingin sa bangin habang siya ay tumawag, at ang kanyang boses ay naglalaman ng bahagyang panginginig sa loob nito. Sige, bumaba na kayong dalawa. Biglang may narinig na boses mula sa ibaba, na naging dahilan upang lumiwanag ang mga tingin ni Kelly at Megan, at ngayon lang nila napagtanto na hindi nililigawan ni Alvin si kamatayan noong ginawa niya iyon kanina. Nakatayo si Alvin sa nakatagilid na puno, at ang kanyang kamay ay tila naging pamaypay nang magsimula itong pumapalakpak. Ilang saglit, unti-unting naglaho ang mga ulap at ambon sa itaas niya. Ito. Ang magagandang mata ni Kelly at Megan ay nagningning nang makita nila si Alvin na nakatayo sa ibabaw ng nakatagilid na puno, dahil hindi nila inaasahan na mayroon talagang isang tumagilid na puno na tumutubo sa gilid ng tuktok ng Megrez Peak. Halika! Sa pangungumusta ni Alvin, magkasunod na tumalon pababa sina Kelly at Megan at bumaba sa nakatagilid na puno. Samantala, muling nagtagpo ang mga ulap at ambon na humaharang sa nakatagilid na puno. Ngayon, kahit na may ilabas ang kanilang mga ulo mula sa tuktok ng Megrez Peak, hindi nila mapapansin ang nakatagilid na puno. Scoundrel, anong lugar ito? Habang naglalakad sila sa loob ng daanan ng kuweba, nagtatakang tanong ni Megan. Malalaman yung dalawa. Nagpaikot-ikot si Alvin sa bush, at sumunod na malapit sa likod ng dalawang dalaga para pumasok sa stalactite cave. This is. Habang nakatingin sila sa mga stalactite sa itaas ng stalactite cave, nagulat ang dalawang babae. Young Master, hindi ito magiging 10,000 year stalactites, tama ba? Huminga ng malalim si Kelly at bahagyang hindi makapaniwalang nagtanong. Eksakto, ito ay 10,000 year stalactites, at dito ko nakita ang 10,000 year stalactite milk na inumin ninyong dalawa. Tumango si Alvin, at nang maalala niya ang eksenang natuklasan niya ang lugar na ito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ito ay maaaring ituring na kanyang hindi inaasahang pakikipagtagpo rin. Biglang nagkaintindihan sina Kelly at Megan. Squeak squeak, sa sandaling ito, isang malinaw na sigaw ang tumunog, at isang ginto at malambot na maliit na ulo ang lumabas mula sa ilalim ng manggas ni Kelly. Munting ginto. Nang makita ni Alvin ang sanggol na si Jade-Eyed Heavenly Mouse, hindi niya maiwasang isipin ang dalawang variant ng maliliit na sawa. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. I wonder how Little Black and Little White after they left with Nympha. Nympha dotes to them so much, they are surely doing great. Ngayon, pinabayaan na rin ito ni Alvin. Saganang kanya, hanggat ang dalawang maliliit na sawa ay gumagawa ng mahusay at nakakakuha ng isang mas magandang kinabukasan, kung gayon kahit na hindi niya ito muling makita sa hinaharap, siya ay magiging masaya pa rin para sa kanila. Tumili. Bigla, ang maliit na gintong daga ay lumabas mula sa ilalim ng manggas ni Kelly at direktang sumuntok sa dingding sa gilid ng stalactite cave, pagkatapos ay sumipa ito mula sa dingding at tumalon papunta sa 10,000 year stalactite. Kasunod nito, lumitaw ang isang eksena na naging sanhi ng pagtataka ng tatlo sa grupo ni Alvin. Nakita nila ang maliit na gintong daga na nakahiga sa 10,000 year stalactite pagkatapos ay nagsimulang kumagat at kainin ito. Iniwan lamang nito ang 10,000 year stalactite sa kasiyahan kapag ito ay sa puntong ang maliit na tiyan nito ay umbok pagkatapos ay humiga ng hindi gumagalaw sa gilid ng stalactite cave. Ang malambot nitong katawan at ang kasalukuyang umbok nitong tiyan ay tila chubby, at sobrang cute. Isa pang mata ko. Hindi nakaimik si Alvin, sinulyapan niya ang puwang na kumagat mula sa 10,000 year stalactite, at nasaktan ang kanyang puso. Ang little gold na ito ay talagang walang ingat na sumisira sa mga likas na kayamanan. Young Master, nasaan si Little Black at Little White? Bigla, tila may naisip si Kelly at tumingin siya kay Alvin na may ekspresyon ng pag-asa. Oo, scoundrel, matagal ko nang hindi nakikita si Little Black at Little White. Tumingin din si Megan kay Alvin. Napabuntong hininga si Alvin. Bagamat alam niyang kailangan niyang harapin ang sandaling ito sa madaling panahon, hindi niya akalain na magiging ganito kabilis. Wala siyang tinatago ng kaharap ang dalawang babae, at dahan-dahan niyang binanggit ang buong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari.
Umalis na si Little Black at Little White. Isang maliit na ulap ang lumitaw sa magagandang mata ni Kelly nang malaman niya ang lahat, at ang kanyang magandang mukha ay natatakpan ng isang ekspresyon ng pag-aatubili. Nakita niya ang dalawang variant na maliliit na sawa na lumaki gamit ang sarili niyang dalawang mata at may matinding damdamin siya sa kanila. Ngayon, nang malaman niyang umalis na sila, nakaramdam siya ng kalungkutan sa kanyang puso. Little Sister Kelly, makikita pa rin natin ang Little Black and Little White in the future. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng scoundrel? Si Little Black at Little White ay sumunod lamang sa demonyong hayop sa tabi ng misteryosong batang babae na iyon upang linangin, hindi sila mawawala magpakailanman. Inaliw ni Megan si Kelly sa banayad na boses. Kahit na siya ay bahagyang malungkot din, ngunit hindi kasing dami ni Kelly. Bukod kay Alvin, ang dalawang maliliit na sawa ay palaging pinakamalapit kay Kelly. Marahil, ito ay dahil noong sila ay kakapanganak pa lamang at lumabas mula sa kanilang mga kabibi, ang unang pumasok sa kanilang mga mata ay sina Alvin at Kelly. Kinuha nila sina Alvin at Kelly upang maging kanilang mga magulang, at ang kanilang pagmamahal sa kanila ay pambihira. Oo, Kelly, tama si Little Megan. Tiyak na babalik si Little Black at Little White. Nasa atin ang bahay nila. Bagamat walang tiwala si Alvin sa kanyang puso, hinikayat pa rin niya si Kelly dahil naiintindihan niya ang kasalukuyang nararamdaman ni Kelly. Noong araw na iyon, nang kalis lang ni Little Black at Little White, ganoon din ang pakiramdam niya. Parang hiniwa ang isang piraso ng puso niya. Ang ganitong pakiramdam ay sobrang sakit. Squeak squeak. Tila naramdaman ang pagkawala ni Kelly, ang maliit na gintong daga na orihinal na nakahiga sa lupa ay tamad na sumigaw ng 2 beses, pagkatapos ay tumalon muli ito upang bumaba sa balikat ni Kelly, at ang maliit na ulo nito ay hinaplos ang mukha ni Kelly habang inaalaw nito si Kelly na parang tao. Little Gold, ayos lang ako. Hinawakan ni Kelly ang maliit na gintong mouse sa kanyang kamay at bahagyang ngumiti. Squeak squeak. Tumango ang maliit na gintong daga, at ang pares ng jade na mata nito ay kumikislap na may masayang kinang. Ang paglilinang ng maliit na ginto. Kanina, hindi sinasadya ni Alvin ang kanyang espiritual na lakas para siyasatin ang paglilinang ng maliit na gintong daga, ngunit ngayon ang bahagya niyang inspeksyonin ito, sa halip ay malinaw niyang nakuhang maunawaan ang lakas ng maliit na gintong daga. Ang maliit na gintong daga ay talagang nakalusot sa 9 na antas ng Nascent Soul Stage. Naalala pa niya na ang munting gintong daga ay tila nasa 7 antas lamang ng Nascent Soul Stage noong 1 taon. Mukhang pinahintulutan ng 10,000 years stalactite milk ang Little Gold na makamit din ang muling pagsilang. Sa kasalukuyan, ang likas na talento at potensyal ng maliit na gintong daga bilang isang jade-eyed heavenly mouse ay dapat na binuo sa limitasyon. Kahit na hindi ubusin ng Little Gold ang 10,000 years stalactite milk, na may bloodline sa loob ng katawan nito, makakamit nito ang cultivation ng Demon Emperor sooner or later. Ngayon, pagkatapos nitong ubusin ang 10,000 years stalactite milk, iniisip ko kung anong uri ng mga pagbabago ang magaganap. Napaisip si Alvin sa kanyang puso at napuno siya ng pag-asa. Ang kasalukuyang lakas ng Little Gold ay halatang isang hakbang lang ang layo mula sa half-step void stage. Hindi magtatagal at muli itong makakalusot. Ano ang mangyayari pagkatapos kumain ng isang jade-eyed heavenly mouse ng maraming dami ng 10,000 years stalactite milk ay isang bagay na kahit na ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay walang mga talaan. Makalipas ang 3 araw. Ayon sa voice transmission ipinadala siya ng sect leader, Jiho, noong araw na iyon, umalis si Alvin sa stalactite cave ng Megrez Peak at nagtungo sa Duby Hall sa Duby Peak. Ang Duby Hall ang mismong lokasyon ng cultivation ng sect leader ng 7-star sword sect. Nagtataka ako kung bakit hinihiling sa akin ng sect leader na puntahan ko siya ngayon. Napaisip si Alvin sa kanyang puso at napuno siya ng pagkalito. Wala siyang alam sa layuning tinawag siya ni Jiho dito ngayon. 375. Bilang lokasyon ng paglilinang ng sect leader ng 7-star sword sect, ang Duby Hall ay bahagyang mas malaki kung ihahambing sa Misty Hall at Megrez Hall. Nang kararating lang ni Alvin sa labas ng Duby Hall, nakita niya ang isang binata na nakadamit kulay abo na naglalakad patungo sa kanya. Ang binata ay nasa edad 25 o 26.
Siya ay may isang ordinaryong hitsura at walang emosyong ekspresyon, at may hawak siyang espadang may saplot sa kanyang kamay habang dahan-dahan siyang lumakad. Sa pagtingin sa simbolo sa damit ng binata, halatang isa siyang alagad sa loob ng korte. Ikaw si Alvin. Ang binata ay nakatayo sa harap ni Alvin, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng maliwanag na liwanag habang nagtatanong siya sa mahinahong tono. Oo. Tumango si Alvin, at nabigla siya sa kanyang puso. Sa pag-asa sa kanyang matinding spiritual force at sa habang buhay na karanasan ng Rebirth Martial Emperor, naunawaan niya na kahit na ang edad ng binatang ito ay mas bata kaysa sa anak ng master ng Misty Peak, si Sonny, ang kanyang cultivation ay mas advanced kaysa kay Sonny. Kung hindi mali ang kanyang paghatol, kung gayon ang paglilinang ng taong ito ay nakapasok na sa ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage. Pakiramdam niya ay mas bata pa siya kay Zither Young Master. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Hinihintay ka ni Master. Tinawag ng binata si Alvin bago tumalikod at inakay si Alvin na pumasok sa Duby Hall. Guro. Matapos dalhin ng binata si Alvin sa audience hall, siya ay magalang na yumukod sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa loob, pagkatapos ay tumalikod siya upang umalis at magbantay sa labas ng audience hall na parang isang Diyos na tagapag-alaga ng pinto. Leader ng sekta. Tiningnan ni Alvin ang nasa katanghaliang lalaki at bahagyang ngumiti. Ang nasa katanghaliang lalaki ay ang sect leader ng 7-Star Sword Sect, si Jiho. Ang taong iyon noon ay talagang disipulo ng sect leader. Biglang naunawaan si Alvin. Si Jiho ay titig na titig kay Alvin, patungo sa 7-Star Sword Sect na disipulong ito na biglang bumangon sa sekta, at ang kanyang puso ay napuno ng matinding pagkabigla. Ang pagsikat ni Alvin ay halos isang alamat ng 7-Star Sword Sect. Alvin. Ang matigas na mukha ni Jiho ay nagpakita ng isang maliit na ngiti. Nabalitaan ko na dumating ang Zither Young Master sa 7-Star Sword Sect natin 3 araw na ang nakakaraan. Nagayos ka ng 2 taong kasunduan sa kanya. Oo. Tumango si Alvin, at hindi siya nagulat na alam ni Jiho ang bagay na ito. Anong biro? Si Jiho ay ang sect leader ng 7-Star Sword Sect, at ang kanyang mga impormante ay nasa lahat ng dako sa buong 7-Star Sword Sect. Tulad ng inaasahan sa numero 1 henyo mula nang itatag ang aking 7-Star Sword Sect. Alvin, talagang hinihintay ko ang eksenang labanan mo ang Zither Young Master 2 taon mula ngayon. Si Jiho ay tumingin ng malalim kay Alvin, pagkatapos ay binago ang paksa. Alam mo ba kung bakit kita tinanong dito this time? Umiling si Alvin para ay pakitang hindi niya alam. Alam mo ba na sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom, mayroon pang 4 na nangungunang sekta bukod sa ating 7-Star Sword Sect? Tanong ni Jiho. Narinig ko na. Tumango si Alvin dahil narinig niya itong binanggit ni Jack. Sect leader, may kaugnayan kaya sa 4 na sekta ang dahilan kung bakit mo ako pinatawag dito? Bahagyang nagulat si Jiho sa matalim na pahayag ni Alvin, at tumango siya. 1 taon mula ngayon, ito na ang araw ng martial competition sa pagitan ng 5 malalaking sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom. Hiniling ko sa iyo na pumunta rito ngayon para kausapin ka tungkol dito. Martial competition. Tumaas ang kilay ni Alvin at medyo na-curious siya. Ang martial competition ay isang tradisyon na ang 5 malalaking sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom ay pumanaw sa loob ng maraming taon, at ito ay ginaganap tuwing 3 taon. Sa araw ng martial competition, ang nakababatang henerasyong wala pang 30 taong gulang sa 5 malalaking sekta ay nagsasagawa ng martial exchange. Nang magsalita si Jiho hanggang sa puntong ito, bumaantong hininga siya. Nitong mga nakalipas na taon, wala pang namumukod tanging mga disipulo sa nakababatang henerasyon ng ating 7-Star Sword Sect. Noong martial competition na ginanap 2 taon na ang nakakaraan at ang isa pa ay ginanap 5 taon na ang nakakaraan, sa gitna ng mga disipulo ng 7-Star Sword Sect na lumahok sa martial competition, walang nakapasok kahit isang nangungunang 3 tao. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Martial competition. Mukhang medyo kawili-wili. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Alvin ang kawalan ng kakayahan ni Jiho.
Ang Seven Star Sword Sect ay ang kinikilala ng publiko na numero unong sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom, ngunit walang sinumang alagad ng Seven Star Sword Sect ang aktwal na nakapasok sa nangungunang tatlo sa martial competition para sa dalawang magkasunod na kompetisyon, at ito ay walang alinlangan na nagpakita na ang nakababatang henerasyon ng Seven Star Sword Sect ay walang silbi. Sa kasalukuyan, ang dominanteng katayuan ng Seven Star Sword Sect ay umaasa sa mga eksperto ng mas lumang henerasyon. Maaaring isipin na sa Seven Star Sword Sect ng hinaharap, kapag ang mga eksperto sa matatandang henerasyon ay unti-unting nagretiro, kung gayon kung walang mga promising na tao sa nakababatang henerasyon, ang Seven Star Sword Sect ay tiyak na lalakad patungo sa pagbaba. Ang mga batang disipulo ba ng ibang mga sekta ay napakalakas? Nagtataka na tanong ni Alvin. Tumango si Jiho. Ipagpalagay ko na narinig mo na ang 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom. 2 sa kanila ay mula sa iba pang 2 sekta. Bukod pa riyan, sa loob ng 4 na iba pang sekta, mayroon pa ring ilang figure na may natural na talento na mas mababa sa 5 dakilang Young Masters. Ang ibig sabihin ng sect leader ay, gusto mo bang sumali ako sa martial competition sa gitna ng nakababatang henerasyon ng 5 dakilang sekta sa susunod na taon? Tanong ni Alvin. Oo. Tumango si Jiho, at tumingin siya kay Alvin na may nagbabagang tingin. Sa kasalukuyan, sa gitna ng mga batang disipulong wala pang 30 taong gulang ng ating Seven Star Sword Sect at nagtataglay ng medyo namumukod tanging likas na talento, pagkatapos bukod sa aking disipulo, si James, ang disipulo ng guro ng Fek the Peak, si Benji, at ang anak ng guro ng Misty Peak, si Sonny, ikaw lamang. Kahit na silang tatlo ay nagtataglay ng mga lakas na mas malakas kaysa sa iyo, ang kanilang mga edad ay mas matanda kaysa sa iyo. Iba ka sa kanila, mayroon kang walang hangganang potensyal. Pagkalipas ng 1 taon, wala akong labis na pag-asa na makukuha mo ang nangungunang 3 ranggo sa loob ng martial competition, higit sa lahat gusto kong magkaroon ka ng karanasan. Kapag lumipas ang 1 pang 4 na taon, naniniwala ako na walang alinlangan na napakadaling bagay para sa iyo na makuha ang karangalan ng numero 1 sa martial competition. Binanggit ni Jiho ang kanyang mga plano. Magkaroon ng karanasan. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Mukhang walang tiwala sa akin itong sect leader ng Seven Star Sword Sect. Ngunit sa isang mabilis na pag-iisip, naunawaan ni Alvin. Kahit na ang natural na talento na kanyang ipinahayag ay kakilakilabot, siya ay isang ika-9 na antas ng Origin Core Stage Martial Artist ngayon kung tutuusin. Hindi pa banggitin ang mga namumukod tanging disipulo ng iba pang 4 na dakilang sekta, kahit na ito ay ang 3 namumukod tanging mga disipulo ng Seven Star Sword Sect, siya ay mas mababa pa rin sa kanila. Ang mga plano ng sect leader ay napakalinaw. Makalipas ang 1 taon, dadalhin niya si Alvin para maranasan ang martial competition ng 5 dakilang sekta. At kapag dumating na ang martial competition pagkaraan ng 4 na taon, doon lang magiging sabik ang sect leader kay Alvin na makapagbigay ng karangalan sa Seven Star Sword Sect at makakuha ng karangalan na maging numero 1 sa martial competition. Alvin, sa susunod na taon, walang gastos ang sekta sa pag-aalaga sa iyo. Mula ngayon, maaari kang manatili at mag-cultivate sa aking Duby Hall. Ang Duby Hall kung ito ay ang lokasyon ng main spirit point sa gitna ng 9 na dakilang spirit point ng Seven Star Sword Sect, at ang cultivation environment dito ay ang pinakamahusay sa loob ng buong Seven Star Sword. Tumingin si Jiho kay Alvin at dahan-daang sinabi. Malinaw na ganap niyang ipinagkatiwala ang pag-asa ng Seven Star Sword Sect kay Alvin. Hindi nagulat si Alvin sa sinabi ni Jiho. Pagkatapos ng lahat, kasalukuyang determinado si Jiho na makuha niya ang karangalan bilang numero 1 sa martial competition 4 na taon mula ngayon. Ang karangalang ito ay may pambihirang kahalagahan sa Seven Star Sword Sect, dahil kinakatawan nito na ang nakababatang henerasyon ng Seven Star Sword Sect ay muling bumangon. Ang pinakamagandang kapaligiran sa paglilinang. Bagamat noong kararating lang ni Alvin sa Duby Peak, napansin niya na ang cultivation environment dito ay nalampasan ang Megress Hall at Misty Hall, ngunit kung ikukumpara sa kanyang Stalactite Cave, ito ay sa halip ay napakalayo. Sect Leader, sanay na ako sa kasalukuyang cultivation location ko. Magalang na tinanggihan ni Alvin ang mabuting hangarin ni Jiho.
Sa ganang kanya, ang stalactite cave na natuklasan niya ay ang lugar na talagang karapat-dapat sa titulong pinakamahusay na lokasyon ng pagtatanim sa Seven Star Sword Sect. Siyempre, hindi niya sinabi ng malakas, dahil sikreto niya ang stalactite cave. At least, bago siya umalis sa Seven Star Sword Sect, sikreto niya iyon. Alvin, ikaw. Hindi inaasahan ni Jiho na tatanggihan ni Alvin ang kanyang mabuting hangarin, at natigilan siya saglit bago nagpatuloy sa pag-akit. Alvin, ang isang magandang lokasyon ng cultivation ay makakapagpapataas ng iyong bilis ng cultivation. Ang Dubi Peak ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. You can be at ease, I'm only asking you to cultivate in Dubi Peak and have no intention to take you as my disciple. With your natural talent, I don't feel I have the qualifications to be your master. Nang matapos siyang magsalita, tumawa si Lingho Jinghong sa panlilibak sa sarili. Sect leader, mali ang pagkakaintindi mo. Umiling si Alvin. I'm the type of person that would at least need a year or two to adapt to a new place after I've been used to a place. Honestly speaking, I've only almost adapted to my cultivation location on Megres Peak. Kung hihilingin mo sa akin na biglaang mag-cultivate sa Dubi Hall, nag-aalala ako na baka mas mabagal pa ang pag-usad ng cultivation ko. Ang kagandahang loob ni Jiho ay nagdulot kay Alvin ng taos-pusong pagpipitagan. Naunawaan niya na si Jiho ay isang tunay na marangal na tao, at talagang hindi siya maaaring ihambing ng namatay na Peak Master ng Megres Peak, Darius. Kaya ganyan. Biglang naunawaan si Jiho at hindi siya nag-alinlangan sa katotohanan ng sinabi ni Alvin. Sa ganang kanya, kung hindi dahil dito, imposibleng ayaw ni Alvin na magtanim sa Dubi Hall. Pagkatapos ng lahat, ang cultivation environment sa Dubi Hall ay higit na nalampasan ang anumang lugar sa Seven Star Sword Sect. Siyempre, ang tanging dahilan kung bakit ganito ang iniisip ni Jiho ay dahil wala siyang alam sa pagkakaroon ng stalactite cave. Kung hindi, mag-iisip siya ng ganito. Dahil ganito, kaya hindi nakita pipilitin. Sa loob ng 4 na taon na ito, kung mayroon kang anumang pangangailangan para sa paglilinang, tulad ng mga gamot na gamot, maaari mo akong hanapin at gagawin ko ang lahat upang matulungan ka. Nangako si Jiho kay Alvin. Para sa kapakanan ni Alvin na makapagbigay ng karangalan sa Seven Star Sword Sect sa martial competition 4 na taon mula ngayon, nagpasya siyang walang gasto sa pag-aalaga kay Alvin. Lahat para sa kapakanan ng pagpayag kay Alvin na makuha ang karangalan ng numero 1 sa martial competition. Kung gayon hindi ako magiging magalang. Nakangiting tumango si Alvin at hindi tumanggi, at naglabas ng maliwanag na liwanag ang kanyang mga mata. Mukhang makakaipon ako ng malaking halaga kapag naglilinang ako sa hinaharap. Matapos magpaalam kay Jiho at umalis, muling nakita ni Alvin ang binata na nagbabantay sa labas ng audience hall. Ang binatang ito ay dapat na personal na disipulong binanggit ng leader ng sekta, Jiho, si James. Si James ay mas bata kay Sonny, ngunit mas malakas kaysa kay Sonny. Malamang sa martial competition 1 taon mula ngayon, ipagkakatiwala ng sect leader, Jiho, ang karamihan sa kanyang pag-asa kay James. Ang James na ito ay nasa ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage. Sa 1 taon, kung walang mangyayaring hindi inaasahan, kung gayon ay dapat na siyang makapasok sa ika-5 antas ng Nascent Soul Stage. Ang mga mata ni Alvin ay kumikislap na may dumadaloy na liwanag, at napuno ito ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Siguro, kapag nagsimula ang martial competition na iyon 1 taon mula ngayon, hanggang saan kaya ang aking cultivation na makalusot? 376. Si Alvin ay hindi naging magalang kahit kaunti matapos makuha ang pangako ni Jiho. Hanggat kailangan niya ng anumang material, direktang hihilingin niya ito kay Jiho. Sa bawat pagkakataon, may hahanda ni Jiho ang lahat ng material para sa kanya sa loob ng 1 araw. Efficient talaga ang sect leader. Nang muling lumabas si Alvin sa Dubi Hall, nagkaroon siya ng napakatalino ng ngiti sa kanyang mukha. Ngunit pagdating niya sa Megres Peak, napatili ang ngiti sa kanyang mukha.
Sa isang sulyap, napansin niya ang katanghaliang lalaki na naglalakad patungo sa kanya mula sa malayo, at ang kanyang mukha ay lumubog. Ito ay tiyak na ang Megrez Peak Outer Court Elder, si Leon. Alvin. Napansin ni Leon si Alvin at kumislap ang malamig na ilaw sa kanyang mga mata. Walang pakialam na tumingin si Alvin kay Leon, pagkatapos ay umikot siya kay Leon at direktang tinungo ang Megrez Peak. Biglang nanginig ang eardrums ni Alvin habang nagpadala si Leon ng voice transmission. Alvin, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo na ibibigay ang Muscle Meridian Rebirth Scroll. Bahagyang huminto ang figure ni Alvin habang lumingon siya para malamig na tumingin kay Leon sa mata, pagkatapos ay sumagot sa pamamagitan ng voice transmission. Kung gayon huwag mag-atubiling lumapit sa akin Elder Leon. Sana lang sa oras na iyon, hindi ka magsisi. Panghihinayang. Nagsimulang tumawa si Leon, at ipinagkibit balikat ito. Alvin, alam kong ang iyong likas na talento sa martial daw ay kakilakilabot, ngunit kung gusto mong malampasan ako, Leon, kung walang mapait na paglilinang sa loob ng 10 taon, ito ay kalokohan lang. Talagang hindi ako naniniwala na sa loob ng 10 taon na ito, ako, si Leon, ay hindi makakahanap ng pagkakataong patayin ka. Ang boses ni Leon ay napuno ng malalamig na layuning pagpatay. Kung gayon maghihintay ako at tingnan. Kalmadong sinulyapan ni Alvin si Leon bago pumasok sa Megrez Peak. Matapos niyang kumpirmahin na hindi siya sinusundan ni Leon, diretsyong bumalik si Alvin sa Stalactite Cave, pagkatapos ay binawi niya ang isang tumpok ng mga materyales at nagsimulang magpino ng isang spirit weapon. Gusto niyang pinuhin ang 2 grade 7 spirit swords. Ang 2 grade 7 na spirit sword na ito ay pino para kay Megan at Kelly. Para makaiwas sa hindi kinakailangang gulo, nagpigil si Alvin ng pinuhin ang mga sandata ng espirito, ngunit kahit na noon, ang 2 grade 7 na spirit sword ay ipinagkaloob pa rin niya ng 30% amplification. Grade 7 spirit swords na nagbigay ng amplification ng 30% na lakas. Sa buong 7-star sword sect, bukod sa espada na nasa pag-aari ni Felix, malamang na sila lang ang 2. Matapos tapusin ang pagpino ng 2 grade 7 spirit swords, sinimulan ni Alvin ang pagdadalisay ng mga medicinal pill. Ang medicinal pill na gusto niyang pinuhin ay grade 7 medicinal pill na nalampasan ang origin strengthening pill. Ang grade 7 medicinal pill na ito ay nagawang tumulong sa isang ikasyam na antas ng origin core stage na martial artist na mabilis na tumungo sa nascent soul stage. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, nakumpleto ang tableta. Sa nascent break pill na ito, maiiwasan ko ang napakaraming problema kapag balak kong pumasok sa nascent soul stage. Habang pinagmamasdan niya ang 3 medicinal pill sa kanyang kamay na may umaagos na mga ilaw sa paligid nito, ang mukha ni Alvin ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti. 3 nascent break pills na may purity na higit sa 70%. Kung ito ay inilabas sa bukas, ito ay sapat na upang ang mga tao ay ipaglaban hanggang kamatayan para dito. Pagkatapos niyang ipasa ang 2 grade 7 na spirit sword kina Kelly at Megan at makipag-romp sa kanila ng ilang panahon, bumalik si Alvin sa Stalactite Cave at umupo sa stone platform bago bahagyang nag-isip. Kahit na ipinagkatiwala ng sect leader ang lahat ng kanyang pag-asa sa martial competition 4 na taon mula ngayon. Baka wala ako sa 7-star sword sect sa oras na iyon. Kumislap ang mga mata ni Alvin. Kumpiyansa siya na sa kanyang likas na talento at sa mga mapagkukunang nagamit niya sa kasalukuyan, tiyak na makakaahon pa siya pagkatapos ng 4 na taon. Ang kanyang target ay ang tumuntong sa void stage pagkatapos ng 4 na taon. Ang isa na nakapasok siya sa void stage, pagkatapos ay patuloy na manatili sa 7-star sword sect ay walang silbi. Sa martial competition 1 taon mula ngayon. Kailangan kong bigyan ng katwiran ang sect leader. Unti-unting naging matatag ang tingin ni Alvin. Lubhang malakas na kumpiyansa ang lumabas sa kanyang katawan at tila nag-transform sa isang walang hugis na puwersa na maglalakas loob na tumago sa kalangitan. Linangin. Ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata, at ang kanyang isip ay lubusang ibinaon ang sarili sa paglilinang. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Windworm Form.
Sa loob ng katawan ni Alvin, ang origin energy ay walang tigil na umuuga, na parang hindi ito mauubos. Ang malawak na origin energy ay walang katapusang lumusab bago tuluyang natipon sa loob ng dantian ni Alvin. Ang origin core sa loob ng dantian ay nakondensed at lumakas hanggang sa limitasyon. Ang nascent soul stage ay katulad ng pangalan nito. Ang nascent soul ay lumabas mula sa basag na core, at iyon ay ang nascent soul stage. Si Alvin na nagtataglay ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay hindi pamilyar sa nascent soul stage. Alam niya na kung gusto niyang makapasok sa nascent soul stage ngayon, dapat niyang gawin ang origin core sa loob ng kanyang dantian na mabasag dahil sa sobrang puno, at hayaang lumabas ang nascent soul mula sa loob. Sa ganitong paraan lang talaga siya makakatuntong sa nascent soul stage. Swish! Ang origin energy sa loob ng katawan ni Alvin ay walang tigil na umaagos at kumikislap, na para bang ito ay naging isang umaalon na ilog na patuloy na umaagos. Ang kanyang origin energy ay walang katapusang lumalakas at sumasailalim sa isang qualitative na pagbabago. Ang lahat para sa kapakanan ng sandali na ang nagsilang na kaluluwa ay lumitaw mula sa wasak na kaibuturan. Sa sandaling ito, ang buong puso at kaluluwa ni Alvin ay nahuhulog sa kanyang paglilinang, at siya ay ganap na nakakonsentra. Ginawa niya ang lahat para matuno ang nakapagpapagaling na lakas ng origin strength eneng peel. Matapos matuno ang nakapagpapagaling na lakas ng isang origin strength eneng peel, hindi man lang niya idinilat ang kanyang mga mata bago direktang nilamon ang isa pang origin strength eneng peel at nagpatuloy sa paglilinang. Ulitin ang proseso ng paulit-ulit. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi alam ni Alvin kung ilang oras na ang lumipas, ang alam lang niya ay walang tigil siyang umiinom ng origin strength eneng peels, at walang tigil na pinalapot ang origin energy sa loob ng kanyang katawan, lahat para sa kapakanan ng pagsingil sa nascent soul stage. Ang nascent soul stage ang kanyang target. Nang siya ay nagutom, iminulat niya ang kanyang mga mata at nag-ihaw ng karne upang kainin. Sa tumpak na pagsasalita, ito ay ilang karne upang lunukan. Ang pag-iwas sa kanyang pagkain ay isang parirala na perpektong naglalarawan sa mga eksena ni Alvin na marahas na kumakain at umiinom nitong mga nakaraang araw. Sa panahong ito, 2 beses siyang hinanap ni Kelly at Megan. Ngunit sa tuwing, kapag nakita nila si Alvin na nakalubog sa cultivation, hindi nila ito aabalahin at tahimik lang silang nanunood kay Alvin ng ilang sandali bago umalis. Kahit anong gawin ng lalaki nila, susuportahan siya ng walang kondisyon. Dahil siya ang kanilang buhay at lahat sa kanila. Sa araw na ito, nakarating na ako sa limitasyon ng bottleneck. Biglang iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata, at ipinakita niya ang bahagyang nasasabik na ekspresyon. Sa pagtaas ng kanyang kamay, 3 medicinal pill ang lumabas sa kanyang palad. Ito ay tiyak na ang nascent break pill. Pagkatapos lunukan ng 3 nascent break pills, ipinagpatuloy ni Alvin ang paglilinang, at ang origin energy sa loob ng kanyang katawan ay naging marahas habang ito ay walang katapusang sumisingil sa huling bottleneck. Ang origin core sa loob ng dantian ni Alvin ay lumawak ng walang hanggan, at mababasag dahil sa pagiging masyadong puno anumang oras. Isang araw. Bang! Sa loob ng kuweba ng stalactite, isang walang hugis na alon ng hangin ang bumungad sa katawan ng binata na nakaupong nakakross ang paa sa platapormang bato. Naging sanhi ito ng pag-ikot ng hangin habang ito ay kumalat, na nagiging bilog ng sunod-sunod na mga alon. Sa sumunod na sandali, iminulat ng binata ang kanyang mga mata na parang isang nakasisilaw na hanay ng mga bituin habang kumikislap ang mga maliwanag na ilaw sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting naglaho ang maliwanag na liwanag, at bumalik sa katahimikan ang mga mata ng binata. Sa wakas, nascent soul stage. Ang mukha ni Alvin ay nagpakita ng isang ngiti at siya ay labis na nasasabik. Sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagpasok sa nascent soul stage. Whoosh! Sa ilalim ng kanyang pananibik, ang origin energy ni Alvin ay tumaas. Agad-agad, ang mga sinaunang mammoth na silhouette ay namumuo ng isa-isa sa itaas niya, at ang kanilang kahanga-hangang paraan ay parang mga bahaghari na bumaril sa kalangitan.
Isang kabuuan ng 211 sinaunang mammoth silhouette. Katulad noong ako ay nasa nascent soul stage, nagtataglay pa rin ako ng lakas ng 11 sinaunang mammoth kaysa sa isang martial artist na may katulad na paglilinang. Nakangiti ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Ang lakas ng 11 sinaunang mammoth ay ang lakas ng katawan na ipinagkaloob sa akin ng Spirit Serpent form at Raging Python form. Noong panahong iyon, nilinang ni Alvin ang unang anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Spirit Serpent form, at sa panahon ng Body Tempering Stage, ang kanyang lakas ay higit na nalampasan ang lakas ng isang martial artist na may katulad na cultivation sa kanya. Noong siya ay nasa ika-9 na antas ng Body Tempering Stage, ang kanyang lakas ay lumampas pa sa lakas ng mga ordinaryong 9th level Body Tempering Stage na martial artist sa pamamagitan ng lakas ng 2 sinaunang mammoth. Pagkatapos niyang makapasok sa core formation stage, ang pangalawang anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Raging Python form, ay nagbigay ng paraan ng paggamit ng origin energy para magalit ang katawan kay Alvin, at pinahintulutan pa nito ang katawan ni Alvin na maging malakas sa isang estado na matatawag na abnormal. Isang ordinaryong 9th level core formation stage martial artist ang nagtataglay ng lakas na maihahambing sa lakas ng 12 sinaunang mammoth. Ngunit nang si Alvin ay nasa ika-9 na antas ng core formation stage, ang kanyang lakas ay maihahambing sa lakas ng 23 sinaunang mammoth. Ito ay halos doble ng lakas ng isang ordinaryong 9th level core formation stage martial artist. Ang sobrang lakas na ito ng 11 sinaunang mammoth ay palaging kasama ni Alvin hanggang ngayon. Kasama ang Quake Energy na ipinagkaloob sa akin ng ikatlong anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Worm Python form. Umaasa sa Grade 6 Spirit Sword na iniwan ng lantang matanda noong araw na iyon, hanggat hindi ito pangalawang level na nascent soul stage na martial artist na nagtataglay ng Grade 6 Spirit Weapon o mas mataas pa, kaya ko silang patayin. Napaisip si Alvin sa kanyang puso at mayroon siyang paunang pagtatansya ng kanyang kasalukuyang lakas. Siyempre, kung ito ay isang second level na nascent soul stage na martial artist na nagtataglay ng grade 6 na spirit weapon, kung gayon kung si Alvin ay lalaban sa martial artist, tiyak na siya ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Habang sumusulong ang aking paglilinang, ang sobrang lakas ng 11 sinaunang mammoth at ang Quake Energy ay magiging mas maliit at mas maliit na tulong sa akin. Alam ni Alvin na sa hinaharap, maaari niyang pamunuan ang mga martial artist na may katulad na cultivation sa kanya sa pamamagitan ng pag-asa sa dagdag na lakas ng 11 sinaunang mammoth at Quake Energy, ngunit kapag nakatagpo siya ng isang martial artist na may mas mataas na cultivation kaysa sa kanya, ito ay magiging mas masipag para sa kanya. Katulad ngayon, hanggat ang ikalawang antas ng nascent soul stage na martial artist ay nagtataglay din ng grade 6 na spirit weapon, kung gayon maliban na lamang kung si Alvin ay maaaring makakuha ng bentahe sa pamamagitan ng paggawa ng unang strike, kung hindi, kung siya ay makikipag-unahan sa martial artist, si Alvin ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Ang namumuong kaluluwa ay lumabas mula sa basag na core. Walang kamalay-malay, si Alvin ay tila may naisip at nagsimulang gamitin ang kanyang panloob na paningin. Sa kasalukuyan, ang origin core sa loob ng kanyang dantian ay ganap na naglaho. Sa lokasyon kung saan dating ang origin core, tila parang buhay ang isang bola ng gatas na puting gas na hugis ng isang sanggol habang naka-crossleg doon. Ang bolang ito ng gas na hugis sanggol ay ganap na nabuo mula sa origin energy. Sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, alam ito ni Alvin tulad ng likod ng kanyang kamay. Ang kailangan na bagay ay ang pagbutihin ng aking cultivation sa lalong madaling panahon. Kapag ang aking cultivation ay nakatagpo ng isang bottleneck, hihinto ako kaagad sa paglilinang, pagkatapos ay aasa sa high-grade na Earth Rank Movement Technique, Whirlwind, upang maunawaan ang Wind Force. Huminga ng malalim si Alvin pagkatapos ay binawi ang isang medicinal pill at nilunok ito. Ang medicinal pill na ito ay isang medicinal pill na nilinis ni Alvin bago siya nagsimulang magtanim, at ito ay pinangalan ng Nascent Nurturing Pill. Ito ay isang medicinal pill na ininom ng Nascent Soul Stage Martial Artist upang linangin.
Ito ay katulad ng Origin Increasing Pill na iniinom ng mga martial artist ng Core Formation Stage at ang Origin Strengthening Pill na nainom ng Origin Core Stage martial artists. Ipagpatuloy ang paglilinang. Sa kasalukuyan, matapos ang kanyang cultivation ay makapasok sa Nascent Soul Stage, napagtanto ni Alvin na nang i-circulate niya ang Mental Cultivation Method ng ika-4 na anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Windworm Form, ito ay mas madali. Ang origin energy sa loob ng kanyang katawan ay walang tigil na dumadaloy habang umaagos ito patungo sa susunod na antas, at tila hindi nito alam ang pagkahapo. 377. Nakalimutan ni Alvin ang oras habang siya ay naglilinang. Ang tagsibol ay naging taglamig, at sa isang kisap mata, 11 buwan na ang lumipas ng ganito. Stalactite Cave, sa ibabaw ng stone platform. Dahan daw ang iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulot sa isang mapait na ngiti, at nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Ang bottleneck na ito ay tunay na nakakasakit ng ulo. Siguro kung gaano na ito katagal. I should go out and have a look. Kumikislap ang figure ni Alvin upang umalis sa Stalactite Cave at tumayo sa nakatagilid na puno. Ang Asher Forest Imperial Kingdom ay nasa timog ng Cloud Continent, kaya mahirap makakita ng snow sa panahon ng taglamig dito. Kahit noon pa man, naramdaman pa rin ni Alvin ang mga bakas ng lamig. Siyempre, ang kaunting panlalamig na ito ay wala sa kanya. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hanggat ang kanyang origin energy ay nakapulupot sa kanyang katawan, siya ay madaling makayanan ang matinding lamig. Sa kasamaang palad, kahit na ang aking paglilinang ay umabot na sa Nascent Soul Stage, ang aking espiritual na lakas ay walang kahit katiting na senyales ng pagnanais na makalusot. Nagpakawala ng mahabang hangin si Alvin at bahagyang nakaramdam ng pagkawala. Saglit na hinanap ng kanyang spiritual force ang tuktok ng Megrez Peak, pagkatapos ng makumpirma niyang walang tao, umakyat si Alvin sa tuktok at tinungo ang bundok. Pagkarating niya sa malapit sa trade hall, nagtanong siya ng kaunti at nalaman niya na 11 buwan na ang nakalipas mula nang pumasok siya sa closed door cultivation noong araw na iyon. 11 buwan. Sinabi ng leader ng sect na aalis tayo ng kalahating buwan ng mas maaga para sa martial competition sa pagkakataong ito. Kasabay ng pagtapak ni Alvin sa chain bridge, naisip niya sa kanyang puso. Sa madaling salita, may kalahating buwan pa bago ako umalis. Pagkatapos niyang lisanin ang Megrez Peak, pumunta muna si Alvin sa Alcade Peak para makita si Megan, pagkatapos ay tumungo siya sa Alcade Hall sa Duby Peak para makita si Kelly. Matapos ang halos 1 taon na hindi pagkikita, ang kanyang puso ay napuno ng pakiramdam ng pangungulila sa 2 batang babae. Pagkatapos lamang niyang makilala ang 2 maliliit na babae ay nalaman niya na sa panahon na siya ay nasa closed door cultivation, makikita nila siya ng higit sa 1 beses. Nagdulot ito ng init ng kanyang puso. Hindi na kailangang sabihin, ang pakiramdam ng pagiging inaalagaan ay talagang maganda. Pagkatapos makipaglaro sa 2 maliliit na babae, muling bumalik si Alvin sa tuktok ng Megrez Peak, at tumayo siya sa nakatagilid na puno, naramdaman ang napakalamig na hangin ng taglamig. Ang mga disipulo ng 7-Star Sword Sect sa loob ng court na nakasuot sa katawan ni Alvin ay Commandat, at ang origin energy na automatikong lumalabas upang makayanan ang matinding lamig ay binawi niya. Kaagad, sinalakay siya ng malamig na hangin, halos buong bumalot kay Alvin sa loob nito. Ang nagyayelong lamig na tumusok sa puso ay kumalat sa buong katawan ni Alvin, dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin ang panginginig. Huminga ng malalim si Alvin, pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at tiniis ito. Naiintindihan niya ang mga katangian ng hangin sa ilalim ng napakalubhang kapaligiran. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, kung gusto niyang maunawaan ang Wind Force, pagkatapos ay bago niya linangin ang Whirlwind, kailangan niyang magkaroon ng isang tiyak na antas ng pangunawa sa hangin. Ang hangin ay isang bagay na nagtipon ng kahinahunan, marahas, lamig, at bilis na magkasama. Walang hangganang malalim. Sa kasalukuyan, ang hanging taglamig na kinakaharap ni Alvin ay naglalaman ng 3 katangian ng hangin.
bangis, lamig, at tulan. Kung tungkol sa kahinahunan, iyon ay isang katangian ng isang simoy. Si Alvin ay nakatayo sa nakatagilid na puno sa loob ng isang buong araw, pinaikot lamang ang kanyang origin energy upang ganap na maalis ang lamig na iyon na sumalakay sa kanyang katawan noong siya ay nagyayelo hanggang sa puntong ang kanyang mukha ay namutla at nagngangalit ng mahigpit ang kanyang mga ngipin. Bumalik sa init ang buong katawan niya. Hangin. Pumikit si Alvin at tahimik na inalala ang malamig na hangin na umatake sa kanya sa buong araw. Ang malamig na hangin ay marahas at walang awa, malamig at butas ng buto, matulin at mabangis. Si Alvin ay nakatayo sa nakatagilid na puno tulad nito habang siya ay unti-unting pumasok sa isang kahangahangang estado, na tila nagbagong anyo sa isang eskultura habang siya ay nakatayo doon na hindi gumagalaw. Ang malamig na hangin ay napakalamig pa rin, ngunit hindi niya nagawang salakayin at tumago sa ibabaw ng katawan ni Alvin na napuno ng origin energy. Lumipas ang isang araw. Lumipas ang 2 araw. Lumipas ang 3 araw. Sa wakas ay nagtagumpay si Alvin sa ika-10 araw. Swoosh! Bahagyang gumalaw ang anyo ni Alvin at isang kakaibang aura ang sumama sa kanyang origin energy upang maalis ang hangin. Kaya ganyan. Bumulong si Alvin, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay namulaklak sa isang napakatalino ng ngiti. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang hibla ng isang napakabilis at mabangis na aura ang lumabas. Ito ang Wind Force. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Sa halos parehong sandali, 100+ sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa itaas ng Alvin. Sa kasalukuyan, hindi nagamit ni Alvin ang lakas ng kanyang katawan o origin energy kahit kaunti. Ang lakas ng mahigit 100 sinaunang mammoth. Anong nangyayari? Si Alvin ay nagtataka sa kanyang puso. Ayon sa kanyang kaalaman, kahit na ang pinakamababang antas ng Wind Force, Elementary Wind Force, ay maihahambing sa lakas ng 200 sinaunang mammoth kapag ginamit. Nang ma-curious si Alvin, ang 100+ ancient mammoth silhouette sa itaas niya ay biglang nabawasan at naging 80+ ancient mammoths. Pagkatapos ay marahas itong tumaas sa 100+ muli. Anong nangyayari? Ang eksena sa harapan niya ay naging sanhi ng bahagyang pagkatulala ni Alvin dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Mukhang hindi ko naintindihan ang Wind Force. Ngunit ang Wind Force ay tila nagtataglay na rin ng mga bakas ng pagiging ganap na nabuo. Biglang umikot ang iniisip ni Alvin. Normally speaking, imposible para sa isang nascent soul stage na martial artist na maunawaan ang force. Hindi kaya, pinipigilan ako nito. Hindi nagtagal, biglang naliwanagan si Alvin. Gayunpaman, ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ang mataas na antas ng Earth Rank Martial Skill, Whirlwind, ay sapat na para tulungan ako sa pag-unawa sa Wind Force. Marahil. Habang nag-iisip siya hanggang sa puntong ito, itinulak ni Alvin ang nakatagilid na puno at bumaba sa tuktok ng Megrez Peak nang may paglukso. Sa kasalukuyan, ang tuktok ng Megrez Peak ay ganap na walang tao. Ipo-ipo. Ang paggalaw ng figure ni Alvin, na para bang nag-transform siya sa hangin, at sinimulan niyang linangin ang kanyang bagong diskarte sa paggalaw. Bagamat sinasabing ito ang kanyang bagong diskarte sa paggalaw, ngunit talagang naglalaman pa rin ito ng ilang bakas ng Spirit Serpent Movement Technique. Whirlwind, humakbang sa initial stage at maaaring maunawaan ng isa ang Elementary Wind Force. Humakbang sa Mastery stage at maaaring maunawaan ng isa ang half-step Advanced Wind Force. Hakbang sa Perfection stage at maaaring maunawaan ng isa ang Advanced Wind Force. Sa madaling panahon, si Alvin ay may tiyak na antas ng pag-unawa sa high-grade na Earth Rank na pamamaraan ng paggalaw. Nag-flash out ang figure ni Alvin, na para bang nag-transform siya sa isang unos, tumatawid sa ambon at ulap na tumatakip sa kalangitan at pumulupot sa tuktok ng Megrez Peak. Pabilis ng pabilis ang kanyang bilis. Hayaan mo akong subukan kung maaari kong pagsamahin ang hindi kumpletong Wind Force na naintindihan ko sa Whirlwind.
Napaisip si Alvin sa kanyang puso, pagkatapos ay nag-iba-iba ang origin energy sa kanyang katawan bago ito naglalaman ng mga karagdagang bakas ng kakaibang aura. Ang aura na ito ay ang hindi kumpletong wind force na nakuha ni Alvin ng biglaang pananaw pagkatapos ng 10 araw. Agad-agad. Swoosh! 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 Kung ikukumpara sa dati, halos double ang bilis ni Alvin. Hindi lang iyon, kasama si Alvin na naging bihasa sa hindi kumpletong wind force na naintindihan niya, nagawa rin niyang unti-unting pagsamahin ito sa kanyang diskarte sa paggalaw, whirlwind. Sa isang buong araw at gabi, hindi huminto ni Katie Ting si Alvin. Kung ang isang void prying stage martial artist ay naroroon, tiyak na mapapansin nila na ang orihinal na hindi kumpletong wind force sa katawan ni Alvin ay unti-unting nagiging ganap na sumanib sa whirlwind habang pinagsama sila ni Alvin. Whoosh! Hanggang sa ikalawang araw nang lumitaw ang takip silim sa abot tanaw, nang kumislap ang figure ni Alvin, ang kakaibang aura na hindi matatag at sa wakas ay naging matatag. Whoosh! Kasabay nito, 200 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa itaas ni Alvin na hindi gumamit ng anumang origin energy para igalaw ang kanyang katawan. Ito ang tiyak na lakas ng elementary wind force. Elementary wind force. Nagtagumpay ako. Nang mapansin niya ito, tumigil sa paggalaw si Alvin at nagkaroon ng masayang ekspresyon. Ungol. Ungol. Sa sandaling ito, narinig ni Alvin ang isang alon ng magaan na ingay, at napansin niyang kumakulam ang kanyang tiyan. Ngayon lang niya napagtanto na parang matagal na siyang hindi kumakain. Ilang araw na ang lumipas. Si Alvin na may pagkagulat na ekspresyon ay nagpasiklab ng apoy sa tuktok ng Megrez Peak bago nagsimulang mag-ihaw ng karne at maglobo dito. Kasabay ng pagkagat niya sa inihaw na karne, hindi nakalimutan ni Alvin na alalahanin ang kanyang mga nakuha. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, may ilang tao sa Cloud Continent na may namumukod tanging kakayahan sa pag-unawa na nakakaintindi ng hindi kumpletong force noong sila ay nasa nascent soul stage. Sa panahong iyon, halos naiintindihan ng mga tao ang elementary force nang tumuntong sila sa void prying stage. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Tungkol sa aking mga kalagayan, ayon sa kaalaman ng Rebirth Martial Emperor, ito ay dapat na isang uri ng biglaang pananaw. Ang biglaang pananaw ay maaaring makatagpo ng swerte ngunit hindi hinanap. Sa mga hindi mabilang na martial artist sa mundo, maaaring hindi sila nakatagpo ng biglaang pananaw kahit isang beses sa kanilang buong buhay. Ang ilang mga tao ay nagawang maging sanhi ng lahat sa kanilang paligid na umakyat sa buhay kapag sila mismo ay nakakuha ng biglaang pananaw. Bagamat kakaunti, mayroon pa ring mga tao sa Cloud Continent na direktang nakaunawa sa force mula sa isang biglaang insight tulad ni Alvin. Kahit na sa lawak, mayroon pa ring ilang tao na kakaintindi lang ng half-step advanced force, pagkatapos ay dahil sa biglaang insight, direkta nilang naiintindihan ang advanced force. Kung ikukumpara sa huli, si Alvin ay maaaring ituring na mas mababa. Sudden insight. I really never imagined na magkakaroon ako ng ganoong swerte. Umiling si Alvin at bumantong hininga. Sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, napagtanto ni Alvin kung gaano kahirap ang biglaang insight. Maging ang Rebirth Martial Emperor na nakaranas ng 2 buhay, ay hindi nakatagpo ng higit sa 10 tao na nakaranas ng biglaang insight. Ang isang taong nakaranas ng biglaang insight ng 2 beses ay halos wala na. Ang biglaang insight ay may kaugnayan sa isang malaking fortuitous encounter. Sa kasalukuyan, naiintindihan ko na ang elementary wind force sa pamamagitan ng biglaang insight. Sa hinaharap, kung gusto kong isawsaw muli ang aking sarili sa estado ng biglaang insight, halos imposible ito. Ang mga umaagos na ilaw ay kumislap sa mga mata ni Alvin habang sinasabi niya sa kanyang sarili. Elementaryong lakas ng hangin. Sa di nagtagal, bumalik sa katinoan si Alvin. Whoosh! Ang origin energy ay tumaas sa kanyang mga binti, at hindi siya nagpigil kahit kaunti. Ang elementary wind force ay sumanib sa kanyang origin energy. Bang!
Sa itaas ng Alvin, daan-daang mga sinaunang mammoth na silhouette ang may kahangahangang asal na bumubulusok sa kalangitan tulad ng mga bahaghari habang sinusundan nila si Alvin upang mag-flash out. Ipoipo. Kaagad, ang buong katawan ni Alvin ay tila nag-transform sa isang unos, na winalis ang lahat ng ulap at ambon na nakapalibot sa tuktok ng Megrez Peak. Sa isang sandali, ang lahat ng mga ulap at ambon sa tuktok ng Megrez Peak ay nagkalat, naglaho ng walang bakas. Kasiya siya. Kasabay ng pagtakbo niya, naramdaman ni Alvin na parang nakikipagkarera siya sa hangin, na naging dahilan upang maging komportable ang kanyang kalooban. Sa kasalukuyan, ang high-grade na Earth Rank Movement Technique, Whirlwind, ay maaaring ituring na opisyal na nakapasok sa initial stage. Gaya ng inaasahan sa isang high-grade na Earth Rank Movement Technique, malayo ito sa isang bagay na maaaring ihambing ng mga high-grade na Profound Rank Movement Techniques. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. 378. Kahit si Alvin mismo ay hindi kailanman naisip na ang pagtayo sa nakatagilid na puno at naramdaman ang napakalamig na hangin ng taglamig sa araw na iyon ay magbibigay daan sa kanya na hindi maipaliwanag na pumasok sa estado ng biglaang pananaw. Sa isang biglaang insight, naintindihan niya ang elementary wind force. ST. Biglang, tila may naisip si Alvin, ang kanyang mga pupil ay nagsikip at ang kanyang mukha ay naging malungkot. Ipoipo. Ang figure ni Alvin ay kumikislap, tila nag-transform sa isang unos habang siya ay direktang bumaba sa Megrez Peak na may nag-aalab na pagkabalisa. Siguro kung gaano katagal ang biglaang insight sa oras na ito. Kung napalampas ko ang araw para tumungo sa martial competition, talagang hindi ako karapat-dapat sa pangangalaga na ibinigay sa akin ng sect leader. Pagkaalis ni Alvin sa Megrez Peak, diretso siyang tumapak sa chain bridge at tumungo sa Duby Peak. Hindi siya naglakas loob na huminto kahit isang sandali. Noong araw na iyon bago siya pumasok sa closed-door cultivation, ang mga materyales na hiniling ni Alvin sa sect leader, Jihu, na tipunin ay halos lahat ng materyales na hindi niya taglay. Ang mga materyales na iyon ay napakahirap makuha, mga materyales na may presyo ngunit walang anumang stock sa merkado. Ang pabor na ito ay isang bagay na naalala ni Alvin sa kanyang puso. Kung hindi siya makarating sa oras para sa martial competition sa pagkakataong ito, walang alinlangan na mawawalan siya ng pagkakataong ibalik ang pabor na ito. Ayaw niyang mawala ang pagkakataong ito. Kumikislap ang figure ni Alvin, na naging sanhi ng pag-ihip ng hangin at mga ulap sa buong daan, at diretso siyang nagtungo sa Duby Hall sa Duby Peak. Nang dumating si Alvin sa Duby Hall at nakita ang personal na disipulo ng sect leader, si James, nakahinga ng maluwag si Alvin dahil mukhang hindi niya ito pinalampas. Alvin, hinahanap ka ni Master sa loob ng maraming araw. Sa totoo lang walang tao sa Megrez Peak na nakakaalam kung saan ang lokasyon ng iyong cultivation. Talaga bang nagtatanim ka sa Megrez Peak? Kalmado pa rin ang ekspresyon ni James nang makita niya si Alvin, ngunit bahagyang kumunat ang kanyang noo. Hinahanap ako ng sect leader. Natigilan si Alvin, pagkatapos ay pumasok sa Duby Hall sa pangunguna ni James. Sa lalong madaling panahon, lumitaw ang leader ng sekta, si Jiho. Alvin. Ang kalmadong ekspresyon sa mukha ni Jiho ay nagpakita ng isang maliit na ngiti nang makita niya si Alvin. Dahil sa eksenang ito, bahagyang hindi natural ang ekspresyon ni James na nakatayo sa malapit. Siya ang personal na disipulo ni Jiho, ngunit karaniwan, bago ang master niyang ito, hindi pa niya nakita ang kanyang master na may ganoong ngiti sa kanya. Bahagyang inggit ang bumangon sa kanyang puso. Leader ng sekta. Bahagyang ngumiti si Alvin at tumango kay Jiho. Nagsasaka ako nitong mga nakaraang araw at hindi ko pinansin ang oras. Kailan tayo aalis? Sa 3 araw. Habang nagsasalita si Jiho, itinaas niya ang kanyang kamay. Swoosh! Isang espiritong prutas na kumikislap na may jade green na ningning ang lumitaw sa manipis na hangin sa kanyang kamay. Ang espiritong prutas ay ganap na pulang-pula, ngunit ang buong katawan nito ay kumikislap sa isang jade green na ningning. Sa isang sulyap, maiintindihan ng isa na ang espiritong prutas na ito ay hindi ordinaryong bagay. Biglang lumiwanag ang tingin ni James.
Ang isang espiritong prutas ay isang kayamanan na maaaring matagpuan ng swerte ngunit hindi hinahanap. Nang makita ni Alvin ang bunga ng espirito sa kamay ni Jiho, nakilala niya ito sa unang pagkakataon, at hindi niya napigil ang mapasigaw sa gulat. Jade Origin Fruit. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ang Jade Origin Fruit ay isang uri ng spirit fruit na mas mataas ang grade kaysa sa Profound Origin Fruit na nainom niya noong araw na iyon. Kapag natupok ng isang martial artist sa ibaba ng ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage, sapat na ito upang payagan ang martial artist na direktang makapasok sa susunod na antas. Kapag natupok ng ika-4, ika-5, o ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage na martial artist, nagawa lang nitong payagan ang cultivation na sumulong ng mabilis. Kung ang isa ay nahulog sa isang bottleneck, kung gayon ito ay sapat na upang direktang masira ang bottleneck at makapasok sa susunod na antas. Kung ito ay natupok ng isang martial artist sa ika-7 antas ng Nascent Soul Stage o mas mataas, ang epekto nito ay sa halip ay mababawasan ng malaki. Naging nagmamadali ang paghinga ni Alvin. Kung nakuha niya ang Jade Origin Fruit na ito, kapag naubos na niya ito, kumpiyansa siyang gagawin ang kanyang cultivation sa susunod na level. Jade Origin Fruit. Sa simula, bagamat napagtanto ni James na ang espiritong prutas sa mga kamay ni Jiho ay hindi simple, ngunit hindi niya ito nakilala. Ngayon, nang marinig niya ang sinabi ni Alvin, ang kanyang tingin ay nag-aapoy sa pagnanasa. Ang kanyang cultivation ay umabot sa ika-5 antas ng Nascent Soul Stage 3 buwan na ang nakakaraan. Kung nagawa niyang makuha ang Jade Origin Fruit na ito, kung gayon kahit na hindi niya magawang makapasok sa ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage, sapat pa rin na payagan ang kanyang cultivation na sumulong ng mabilis, at ito ay magiging napakalaking tulong sa kanyang cultivation sa hinaharap. Sa ilang sandali, ang titig ni James sa Jade Origin Fruit ay puno ng pagnanasa. Hindi ko inaasahan na makikilala mo ang Jade Origin Fruit. Nagulat si Jiho kay Alvin. Lalong misteryoso talaga ang binatang ito. Bahagyang ngumiti si Alvin, hindi umaalis ang kanyang tingin sa Jade Origin Fruit sa mga kamay ni Jiho. Noong nakaraan, nakita ko ito minsan sa isang sinaunang libro, at mayroong isang larawan lalo na doon upang ipaliwanag ng detalyado. Biglang naunawaan si Jiho. Kung ito ay ganito, kung gayon hindi ito kakaiba. Alvin. Sinulyapan ni Jiho si Alvin, at sinundan ng tingin nito ang pagbaba sa Jade Origin Fruit sa kanyang kamay. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pag-iinit ng mukha ni James. Maaaring gusto ni Master na ipagkaloob itong Jade Origin Fruit kay Alvin. Hindi, talagang hindi ito magagawa. Ang puso ni James ay nag-alab sa pagkabalisa, at ang kanyang tiyan ay napuno ng ayaw. Ngunit sa harap ng kanyang guro, si Jiho, hindi siya nang ahas na maging mapangahas kahit kaunti. Nakalusot ka na ba sa Nascent Soul Stage? Dahan daw ang tinanong ni Jiho si Alvin. Bahagyang ngumiti si Alvin at tumango. Haha! Magaling! Tawa ng tawa si Jiho. Hindi mo naman ako binaygo. Kung hindi ako nagkakamali, 22 ka lang ngayong taon, di ba? Oo. Tumango si Alvin na may walang pakialam na ekspresyon. Hindi niya akalaing napakaganda ng tagumpay na ito. Noong araw na iyon, ang misteryosong dalagitang nakadamit na dilaw, si Nympha, ay nasa edad 15 o 16, ngunit ang kanyang cultivation ay nasa void prying stage na. Kung ikukumpara kay Nympha, siya ay wala. Boo! Sa loob ng domain ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang hitsura ng isang Nascent Soul Stage martial artist na nasa edad na 22 ay talagang sapat na upang maging sanhi ng labis na pagkagulat ng mga tao. Nakapasok na siya sa Nascent Soul Stage. Tumingin si James kay Alvin na may ekspresyon ng hindi makapaniwala at ang kanyang mga mata ay may bahagyang lamig. Alam na alam niya sa kanyang puso, ngayong si Alvin ay nakapasok na sa Nascent Soul Stage sa ganoong edad, sa disposisyon ng kanyang master na noon pa man ay labis na nagmamahal sa mga henyo, tiyak na ipagkakaloob ng kanyang master ang Jade Origin Fruit kay Alvin. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay tila nababalot ng isang layer ng yelo. Alvin.
Gaya ng inaasahan, ipinasa ni Jiho ang spirit fruit sa kanyang mga kamay kay Alvin. Ubusin mo itong Jade Origin Fruit at ang iyong cultivation ay sapat na upang makapasok sa tuktok ng ikalawang antas ng Nascent Soul Stage. Ako ay tiwala na sa susunod na 3 taon, kapag oras na para sa susunod na martial competition, tiyak na makakamit mo ang pinakamataas na karangalan para sa ating 7-star sword sect. Sect Leader. Gusto mong iregalo sa akin ang Jade Origin Fruit? Natigilan si Alvin. Bagamat nakilala niya na ang spirit fruit sa kamay ni Jiho ay isang Jade Origin Fruit, hindi niya akalain na iregalo ito ni Jiho sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Jiho mismo ay may personal na disipulo ng Nascent Soul Stage. Sa isang sandali, hindi niya maiwasang sumulyap kay James, ngunit napansin niya na si James na noon pa man ay walang katulad na malamig at walang malasakit sa kanya, ngayon ay tumingin sa kanya ng isang titig na naglalaman ng bahagyang ningning ng puot dahil sa selos. Nahulaan ni Alvin ang dahilan. Natural na regalo ko ito sa iyo. Tumango si Jiho, at may ekspresyon na nagsasabing ito ay isang bagay na syempre. Ang Jade Origin Fruit na ito ay isang bagay na nakuha ko nang hindi inaasahan habang lumalabas sa Primeval Forest kalahating buwan na ang nakalipas. Pinlano kong hanapin ka at iregalo ito sa iyo ilang araw na ang nakalipas, ngunit hindi kita mahanap. Lumubog ang mukha ni James. Hindi niya inaasahan na ang kanyang guro na sabik na naghahanap kay Alvin nitong mga nakaraang araw ay para talaga sa kapakanan ng pagkakaloob nitong Jade Origin Fruit kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, bago ngayon, kahit siya ay hindi alam ang pagkakaroon ng Jade Origin Fruit. Sa ilang sandali, nag-alab ang apoy ng selos sa puso ni James. Tumaas ang kilay ni Alvin nang marinig niya si Jiho. Ang kanyang lugar ng paglilinang, ang Stalactite Cave, ay isang lugar na siya lamang at ang 2 batang babae ang nakakaalam. Kung wala ang kanyang pahintulot, ang 2 maliliit na batang babae ay ganap na hindi magbubunyag ng sekreto ng Stalactite Cave sa ibang tao. Kasama ang kanilang mga masters. Salamat, Sect Leader. Hindi tumanggi si Alvin at iniabot ang kanyang kamay para tanggapin ang Jade Origin Fruit. Ang Jade Origin Fruit na ito ay may pambihirang kahulugan sa kanya sa kasalukuyan, dahil sapat na ito upang payagan ang kanyang cultivation na direktang makapasok sa susunod na antas. Kasabay ng pagtanggap niya ng Jade Origin Fruit, naramdaman ni Alvin ang mga bakas ng bigat. Alam niya ng malinaw sa kanyang puso na kasabay ng pagtanggap niya sa Jade Origin Fruit na ito, nangangahulugan din ito na may responsibilidad siya. Ipapaalam ko sa sect leader sa panahon ng martial competition sa pagkakataong ito. Ang pagregalo sa akin ng Jade Origin Fruit na ito ay talagang hindi isang maling pagpili. Sabi ni Alvin sa kanyang puso. Inalis ni Jiho ang kanyang kamay, na naging sanhi ng pag-usbong ng kanyang manggas, habang dahan-dahan niyang sinabi, "Go." Pagkatapos mong ubusin ang Jade Origin Fruit at makapasok sa ikalawang antas ng Nascent Soul Stage, huwag ipagpatuloy ang paglilinang para maiwasan mong mawalan ng oras para lumahok sa martial competition ng 5 dakilang sekta sa pagkakataong ito. Pangalawang antas ng Nascent Soul Stage. Si Alvin ay hindi sumang-ayon nang marinig niya si Jiho. Iniisip ba talaga ng sect leader na ito na nasa unang antas pa lang ako ng Nascent Soul Stage? Oo. Gayunpaman, hindi na nagpaliwanag pa si Alvin, sumagot siya bago tumalikod at umalis. Nang umalis siya, naramdaman ni Alvin ang nagbabagang tingin ng puot at paninibugho na bumungad sa kanya mula sa likuran. Hindi na niya kailangang lumingon at nahulaan na niya ito. Ang may-ari ng titig ay si James. Pagkatapos umalis sa Doobie Hall, umalis si Alvin sa Doobie Peak at bumalik sa Megrez Peak. Jade Origin Fruit. Sa Jade Origin Fruit na ito, ang aking cultivation ay haantong sa isang bagong abot tanaw. Ang mukha ni Alvin ay nagpakita ng isang napakatalino na ngiti. Sect Leader, hindi magtatagal bago ko ipaalam sa iyo kung gaano katama ang desisyon mo ngayon na iregalo ang Jade Origin Fruit. Tahimik na sinabi ni Alvin sa kanyang puso. Ang Sect Leader, Jiho, ay ipinagkaloob ang Jade Origin Fruit na ito sa kanya at hindi sa kanyang sariling personal na disipulo, si James. Halatang matagal na niya itong pinag-isipan.
Siyempre, alam din ni Alvin na ang dahilan kung bakit hindi ibinigay ni Jiho ang Jade Origin Fruit kay James ay hindi dahil hindi siya magaling kay James. Sa kabaligtaran, si James ay ang kanyang personal na disipulo, at sa mga tuntunin ng pagmamahal, walang sino man ang maaaring magkumpara sa katayuan ni James sa kanyang puso. Ngayon, si Jiho ay gumawa ng ganoong desisyon ng walang pag-aalinlangan dahil tinalikuran niya ang kanyang sariling damdamin at ginawa ang lahat para sa kapakanan ng 7-star sword sect. Kung tutuusin, bukod sa pagiging guro, pinuno rin siya ng isang sekta. Ang bawat desisyon niya ay maaaring makaapekto sa buong sekta. Pagkatapos niyang bumalik sa Stalactite Cave, umupo si Alvin sa stone platform bago bawiin ang Jade Origin Fruit at nilamon ito ng ilang kagat. Ang katas ng Jade Origin Fruit ay malamig nang pumasok ito sa bibig, pagkatapos ay sumanib ito sa katawan ni Alvin at kumalat. Ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Windworm Form. Sinimulan niyang linangin at tunawin ang nakapagpapagaling na lakas ng Jade Origin Fruit. 379. Hindi na kailangang sabihin, ang nakapagpapagaling na lakas ng Jade Origin Fruit ay lubhang nangingibabaw. Si Alvin ay gumugol lamang ng isang buong araw at gabi, at nakalusot na siya. May 2 araw pa bago sila umalis. Ginugol ni Alvin ang natitirang oras sa 2 maliliit na babae. Katulad nito, lumipas ang 2 araw sa isang kisap mata. Doobie Peak, Doobie Hall. 7 figure ang pinagsama-sama. 3 nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pambihirang tindig at 4 na 7-star sword sect na mga disipulo sa loob ng korte. Ikaw si Alvin. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng sky blue na damit ang bumungad sa kanyang tingin na puno ng sigla kay Alvin, at sa parehong oras, isang nakakatakot na paraan ang bumalot upang idiin ang sarili kay Alvin. Gayunpaman, si Alvin sa halip ay nanatiling hindi natinag. Nakatayo siya roon, hindi gumagalaw na parang bundok, na para bang mananatiling hindi matitinag kahit na gumuho ang mount. Tay! Tulad ng inaasahan sa numero 1 henyo sa kasaysayan ng ating 7-star sword sect, sulit ang iyong reputasyon. Hindi nagtagal, binawi ng asul na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kahangahangang paraan at pinuri. Alvin, ito ang Peak Master ng Fect the Peak, Kenshin. Ang Peak Master ng Misty Peak, si Frank, na nakatayo sa malapit, ay bahagyang ngumiti habang ipinakilala niya si Alvin. Peak Master Kenshin. Binati ni Alvin ang asul na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa pag-asa sa kanyang matinding spiritual force at sa habang buhay na halaga ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, malabo na maisip ni Alvin na ang Peak Master ng Fect the Peak na ito ay tila isang eksperto na pumasok sa ikalawang yugto ng Void Stage, ang Void Initiation Stage. Ang Void Stage ay nahahati sa 4 na yugto. Ang unang Void Stage, ang Void Prying Stage. Ang ikalawang Void Stage, ang Void Initiation Stage. Ang ikatlong Void Stage, ang Void Interpretation Stage. Ang ika-4 na yugto ng walang kabuluhan, ang yugto ng pagbabagong walang kabuluhan. Sect Leader, wala kang balak kunin si Alvin bilang personal mong disipulo. Nakangiting tumango si Kenshin kay Alvin pagkatapos ay tumingin sa kalapit na Jiho. Kung walang intensyon ng sect leader na kunin si Alvin bilang isang personal na disipulo, hindi ako magiging magalang. Ang mga salita ni Kenshin ay nagpakita ng kanyang iniisip na gustong kunin si Alvin bilang kanyang personal na disipulo. Mapait na ngumiti si Alvin. Kailan pa ako naging mainit na cake? Hindi pa nagsasalita si Jiho nang nagsimula ng tumawa si Frank. Kenshin, ako at ang sect leader ay pareho sa tingin na wala kaming qualification para maging master ni Alvin. Sa tingin mo ba ay mayroon kang sapat na kwalifikasyon? Kung kunin ka ni Alvin bilang kanyang master, ano ang kailangan mong ituro sa kanya? Nanlamig ang mukha ni Kenshin nang marinig ito. Eksakto, kung kukunin ako ni Alvin bilang master, ano ang dapat kong ituro kay Alvin? Ang force at concept ay higit na umasa sa individual na pag-unawa, at hindi ito naapektuhan ng iba. Tulad ng para sa mga kasanayan sa espada at iba pang iba't ibang paraan ng labanan.
Bilang isang pag-iral na maaaring pumatay sa isang unang antas ng nascent soul stage na disipulo sa loob ng korte habang nasa ikasyam na antas lamang ng origin core stage, kailangan ba ako ni Alvin na turuan siya? Nang mag-isip siya hanggang dito, umiling si Kenshin at tumawa sa panlilibak sa sarili. Talagang nakalimutan ko ito. Sa katunayan, hindi banggitin ang ating 7-star sword sect, kahit sa buong Azure Forest Imperial Kingdom, Darkstone Empire at ang Darkan Dynasty, maaaring walang tao na nagtataglay ng mga kwalipikasyon upang maging master ni Alvin. Isang master ang naghatid ng mga turo at nilinis ang kalituhan. Kung hindi man lang niya ito nagawa, paano siya magiging master? Sa sandaling ito, naiintindihan ni Kenshin na ang dahilan kung bakit hindi kinuha ng sect leader si Alvin bilang isang personal na disipulo ay hindi dahil sa hindi niya sinasadya, ngunit dahil sa pakiramdam niya ay wala siyang mga kwalifikasyon. Ang kalapit na si James ay malamig na winalis si Alvin gamit ang kanyang tingin at palihim na ngumuso. Ang pagsasabi ni Kenshin na ito ay walang alinlangan na hindi direktang sinasabi na siya, si James, ang personal na disipulo ng sect leader ng 7-star sword sect, ay mas mababa kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay isang tao na kahit ang kanyang guro, ang sect leader ng 7-star sword sect, ay walang mga kwalifikasyon na kunin bilang isang disipulo. Humanda ka sa pag-alis. Biglang nagsalita si Jiho nang walang pakialam. Aalis. Natigilan si Alvin. Sa sandaling ito, na ang tunog ng hangin at isang ibon ay umalingaw-ngaw sa malayong abot tanaw. Swoosh! Isang napakalaking itim na anino ang bumaba mula sa likod ng malayong ulap at ambon, at dumaan ito upang lumitaw sa mga mata ni Alvin at ng iba pa. Ito ay... Naghihigpit ang mga mag-aaral ni Alvin habang nakatingin siya sa napakalaking lumilipad na demonyong hayop sa kanyang harapan. Ang lumilipad na demonyong hayop na ito ay isang Grand Rock. Madilim na kulay abo ang buong katawan nito at nang buksan nito ang mga pakpak ay parang mga ulap na tumatakip sa kalangitan. Hindi ito nagtataglay ng matatalas na balahibo tulad ng Dark Rock na sinakihan ni Zither Young Master, at ang mga balahibo nito ay hindi naiiba sa mga balahibo ng isang ordinaryong mabangis na hayop na tila napakakaraniwan. Gayunpaman, ang matutulis nitong mga kuko na kumikislap sa malamig na liwanag ay sapat na upang maging sanhi ng takot sa isa. Para itong isang matalas na sandata na kayang sirain ang anumang bagay. Ang pinakamahalaga, sa sandaling lumitaw ang Grand Rock na ito, naramdaman ni Alvin na ang aura nito ay hindi pangkaraniwan, hanggang sa hindi ito mababa kina Frank at Kenshin. Huminga ng malalim si Alvin at hindi napigil ang ilabas ang kanyang espiritual na lakas, nagnanais na suriin ang lakas nitong Grand Rock. Gayunpaman, nang hawakan ng espiritual na lakas ni Alvin ang Grand Rock, isang strand ng malamig na liwanag ang biglang dumaan sa orihinal na malabong mga mata ng Grand Rock, at ang titig na natatakpan ng nagyayelong malamig na kinang na bumaril kay Alvin ay naging dahilan upang siya ay manginig at nagmamadaling bawiin ang kanyang espiritual na lakas. Little fellow, you're not bad. You actually possess such a strong spiritual force at such a age. Sa sandaling ito, isang matanda na boses ang tumunog sa mga tainga ni Alvin. WHO. Natigilan si Alvin, nakita niya na ang voice transmission na ito ay hindi ipinadala ng sinuman sa mga taong naruroon. Nang tumingin si Alvin sa paligid. Ano ang isang walang muwang maliit na tao? Muling tumunog ang voice transmission. Sa pagkakataong ito, nag-react si Alvin, at natulala siya habang nakatingin sa Grand Rock na mabilis na lumilipad pababa. Si Grand Rock ba ang nagsasalita sa akin? Ang Demon Beast ay ginagawang tunog ang origin energy. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, alam ni Alvin na ang pagkondensing ng origin energy sa tunog ay isang bagay na magagamit ng ikapitong antas ng origin core stage na human martial artist, ngunit kung ito ay isang demonyong hayop, sa halip ay kailangan nitong pumasok sa void initiation stage upang magawang gawing tunog ang origin energy. Ito ay isang void initiation stage na demonyong hayop. Pagkatapos niyang makabawi mula sa kanyang pagkabigla, nakaramdam si Alvin ng lamig sa kanyang gulugod. Ang intuition ng isang demonyong hayop ay likas na mas talamak kaysa sa mga tao.
Ang espiritual na lakas ni Alvin ay isang bagay kahit na hindi napansin ni Jiho, kung saan napapansin ito ng Void Initiation Stage na demonyong hayop sa unang posibleng sandali. Whoosh! Mabilis na bumaba sa labas ng Doobie Hall ang napakalaking figure ng Grand Rock na nagdulot ng alikabok at dumi na tumatakip sa kalangitan. Kuya Pang. Sa sandaling ito, nakita ni Alvin na lahat ng naruroon kasama si Jiho ay magalang na yumuko sa Grand Rock. Samantalang ang Grand Rock ay tumango na parang tao, pagkatapos ay bumaba ang mga mata nito kay Alvin bago tumingin kay Jiho, na tila may tinatanong. Elder Pang, siya si Alvin at siya ang disipulong may pinakamalakas na likas na talento sa kasaysayan ng ating 7-star sword sect. Sa kasalukuyan, siya ay 22 taong gulang pa lamang, ngunit ang kanyang cultivation ay nakapasok na sa ikalawang antas ng Nascent Soul Stage. Magalang na ipinakilala ni Jiho si Alvin sa Grand Rock. Nang marinig ito ng Grand Rock, ang matatalas na mata nito ay naglalaman ng pagkagulat. Malinaw, nabigla siya sa likas na talento ni Alvin sa martial Dowdin. Pangalawang antas ng Nascent Soul Stage. Hindi lamang nabigla ang Grand Rock sa sinabi ni Jiho, maging ang Frank at Kenshin ay naantig na ngayon. Bagamat alam nila na si Alvin ay nakatungtong na sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage noong isang taon, kung si Alvin ay nasa unang antas pa lamang ng Nascent Soul Stage ngayon, hindi sila magugulat. Pagkatapos ng lahat, ang likas na talento ni Alvin ay nariyan para makita ng lahat. Gayunpaman, si Alvin ay talagang nakalusot sa ikalawang antas ng Nascent Soul Stage. Junior Brother Alvin, ikaw. Nakalusot ka na sa ikalawang antas ng Nascent Soul Stage. Tumingin si Sonny kay Alvin na may pagtataka. Sa mga batang disipulo ng 7-star sword sect, siya lang ang nakakilala kay Alvin. Bahagyang tumawa si Alvin, ngunit hindi niya ito pinagtibay o itinanggi. Gayunpaman, ang kasalukuyang saloobin ni Alvin sa halip ay naging dahilan upang lubos na kumbinsido si Sonny. Ang dalawa pang tao ay ayon sa pagkakabanggit ay personal na disipulo ni sect leader Jiho, James, at ang personal na disipulo ni Peak Master Kenshin, Benji. Si Benji ay isang binata na may ordinaryong hitsura, at ang kanyang edad ay medyo mas bata kay Sonny. Sa kasalukuyan, ang titig na binaril niya kay Alvin ay puno ng pagkabigla. 22 taong gulang na ikalawang antas ng Nascent Soul Stage martial artist. Hindi ka panipaniwala. Kung hindi dahil sa Jade Origin Fruit na ipinagkaloob sa kanya ni Master, makakalusot kaya siya sa ikalawang antas ng Nascent Soul Stage. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni James, at may mga bakas ng selos sa loob. Sa ilang sandali, ang lahat ng naruroon ay biglang nagkaintindihan, kaya lumabas na si Alvin ay kumain ng Jade Origin Fruit. Sect Leader, napaka-extravagance. Nagbigay ka talaga ng spirit fruit tulad ng Jade Origin Fruit kay Alvin. Hindi napigilan ni Kenshin na mapabuntong hininga sa emosyon. Ramdam niya ang malaking pag-asa na ipinagkatiwala ni Jiho kay Alvin. Jade Origin Fruit. Sina Frank at Sonny ay parehong nagpahayag ng pagkabigla. Tumingin si Benji kay Alvin at ang kanyang mga mata ay may bakas ng inggit. Kung nakakuha siya ng Jade Origin Fruit, kumpiyansa siyang direktang makapasok sa ikalimang antas ng Nascent Soul Stage kapag naubos niya ito. Bago lumitaw si Alvin, ang likas na talento ni Benji ay nailagay sa pangalawa sa mga nakababatang henerasyong 7-star sword sect na mga disipulo na wala pang 30 taong gulang. Sa ibaba lamang ng James at nalampasan si Sonny. Ngunit sa kasamaang palad, ang hitsura ni Alvin ay ganap na naglagay sa ranggo na ito sa kaguluhan. Ang tatlo sa kanila ay lahat ay nasira ng namumukod tanging likas na talento ni Alvin, at maaari lamang ilagay ang kanilang mga sarili sa likod ni Alvin. Si Alvin ang kasalukuyang kinikilala ng publiko na numero 1 sa 7-star sword sect. Kahit na sa loob ng mahabang daloy ng kasaysayan sa 7-star sword sect mula noong ito ay itinatag, ang isang halimaw na tulad ni Alvin ay hindi kailanman lumitaw, at ang likas na talento ni Alvin ay maaaring ituring na hindi pa nagagawa. Ang biglaang pagkagambala ni James ay naging sanhi ng bahagyang pagkadismaya ni Jiho, at malamig siyang umungol.
Kahit na hindi ubusin ni Alvin ang Jade Origin Fruit, kahit na si Alvin ay nasa unang antas pa lamang ng Nascent Soul Stage. Sa tingin mo ba may kukumpara mo siya? Anong cultivation ang taglay mo noong kaedad mo si Alvin? Ang mga salita ni Jiho ay naglalaman ng isang pakiramdam ng pagkabigo na si James ay hindi tumupad sa kanyang inaasahan. Ibinaba ni James ang kanyang ulo nang turuan ng leksyon ni Jiho dahil wala siyang paraan para pabulaanan siya. Ikalawang antas ng Nascent Soul Stage. Umiling si Alvin at ngumiti. Ang sect leader at ang lahat ay tila naisip na siya ay nakalusot lamang sa ikalawang antas ng Nascent Soul Stage pagkatapos ubusin ang Jade Origin Fruit. Alvin. Samantala, tumingin si Jiho kay Alvin at ipinakilala ang Grand Rock na binawi ang kanyang mga pakpak na parang mga ulap na tumatakip sa kalangitan at nakatayo doon na parang isang maliit na burol. Ito si Elder Pong, siya rin ang sect guardian ng 7-star sword sect ng Revered Elder. Si Elder Pong ang senior na may pinakamataas na seniority sa 7-star sword sect natin. Pinakamataas na seniority. Walang alinlangan na ipinakita nito na ang panahong umiral ang Grand Rock na ito ay mas mahaba pa kaysa sa dalawang dakilang Guardian Elder ng 7-star sword sect. 380. Sect Guardian Revered Elder. Ang apat na salita lamang na ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kakilakilabot ang Grand Rock. Kuya Pong. Tumingin si Alvin kay Grand Pong pagkatapos ay binati siya. Tumango ang Grand Rock kay Alvin pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang mga pakpak bago bahagyang winalis ang mga ito. Swoosh! Agad, ang hangin sa labas ng Duby Hall ay tila nahugot ng buo at ang alikabok at dumi ay bumuhos at lumipad sa kalangitan. Umalis! Tinawag ni Jiho si Alvin at ang iba pa bago siya ang unang tumalon sa maluwang na likod ng Grand Rock na parang patag na lupa. Kasunod nito, isa-isang umakyat si Alvin at ang iba pa sa likod ng Grand Rock. Pagkatapos niyang bumaba sa likod ng Grand Rock, nahulaan ni Alvin kung ano ang susunod na mangyayari. Ang Grand Rock na ito na siya ring Sect Guardian Revered Elder, Elder Pong, ng 7-star sword sect ay dadalhin ang kanilang grupo upang magtungo sa Demonic Lotus Blade Sect. Ang martial competition ng 5 dakilang sekta sa pagkakataong ito ay isasagawa sa Demonic Lotus Blade Sect. Ang Demonic Lotus Blade Sect ay katulad ng 7-star sword sect dahil pareho silang isa sa 5 malalaking sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom. Kung sinabi na higit sa 70% ng mga disipulo ng 7-star sword sect ay gumamit ng mga espada, kung gayon 70% ng mga disipulo ng Demonic Lotus Blade Sect sa halip ay gumamit ng mga saber. Sa sandaling ito, ganap na binuksan ng Grand Rock ang kanyang mga pakpak na parang mga ulap na maaaring tumakip sa kalangitan. Swoosh! Swoosh! Ibinaba ng Grand Rock ang kanyang mga pakpak, at ang kanyang bilis ay biglang tumaas, na para bang siya ay nag-transform sa isang kidlat, at siya ay lumipad sa mga ulap at ambon habang siya ay kumikislap. Swoosh! 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 Ang mga tunog ng napakalamig na malalakas na hangin ay pumasok sa mga tainga ni Alvin habang ang mabilis at mabangis na marahas na hangin ay tumama sa kanyang mukha, na humahampas sa kanyang mukha. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Alvin. Nakatayo siya doon, hindi gumagalaw na parang bundok. Kasabay ng pagpapabilis ng Grand Rock sa kanyang bilis, si Sonny ang unang hindi nakayanan ang marahas na hanging umatake sa kanya, namutla ang kanyang mukha at bahagyang nanginig ang kanyang anyo. Pagkatapos ay si Benji. Si James, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpupersage, ay sumulyap kay Alvin na may walang pakialam na ekspresyon, at siya ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Ngayon, siya ay halos nasa bingit ng pagbagsak. Ngunit nang makita niya si Alvin ay parang walang nangyayari nang harapin ang napakalamig at marahas na hangin na sumalakay sa kanya, hindi siya pumayag na aminin ang pagkatalo. Napansin ni Alvin ang mga kilos ni James, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay lumukot sa isang ngiti ng pang-aalipusta. Kung noon pa man, baka natatakot siya sa napakalamig na hangin ito, ngunit ngayon, siya na lubos na nakauunawa sa elementary wind force ay hindi sineseryoso ang marahas na hangin na ganoon kalakas.
Napansin ni Jiho ang hindi magandang tingnan na mga ekspresyon ni Sunny, Benji, at James, ngunit nang makita niya ang walang kabuluhang ekspresyon ni Alvin, ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi napigilan ang pagkibot at palihim siyang napabulalas ng freak bago sinabi sa Grand Rock, Elder Pong, pakiingatan ang mga juniors. Tatlong walang kwentang maliliit na bagay. Sa sandaling ito, isang voice transmission ang pumasok sa tenga ng lahat ng naroroon, at naging dahilan upang mapangiti ng walang magawa sina Jiho, Frank, at Kenshin. Natural nilang napagtanto na sinusubok ni Elder Pong ang mga juniors kanina. Ngayon, kumpara sa pagganap ni Alvin, ang pagganap ni James, Sunny, at Benji ay sadyang hindi karapat-dapat na banggitin. Hindi katakataka na si Elder Pong ay magiging napakapurol. Swoosh! Ang Grand Rock ay unti-unting pinabagal ang kanyang bilis, na naging dahilan upang si James at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos nilang gumaling, si Sunny ay may mapait na ngiti habang siya ay bumubulong. Paano natin maihahambing kay junior brother Alvin? Isa siyang freak. Hindi tulad ng pagiging bukas ng isip ni Sunny. Si James at Benji ay may sobrang hindi magandang tingnan na mga ekspresyon. Ang katotohanan na sila ay natapakan ng isang bata na 22 taong gulang ay mahirap para sa kanila na tanggapin. Naramdaman ni Alvin ang kanilang mabangis na mga titig, ngunit hindi siya mapakali na bigyang pansin ang mga ito, at sa halip ay pinalaki niya ang paligid ng may interes. Sa kasamaang palad, isang walang hangganang kalawakan lamang ang pumasok sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang makita. Senior Brother Sunny, kailangan pa nating gumugol ng kalahating buwan para makarating sa Demonic Lotus Blade Sect kahit dinadala tayo ni Elder Pong doon. Lumapit si Alvin sa tabi ni Sunny at nagtanong. Oo. Tumango si Sunny. Ito ay isang bagay na wala tayong magagawa. Kung si Elder Pong ay patungo sa Demonic Lotus Blade Sect ng mag-isa, makakarating siya roon sa loob ng kalahating araw. Ngunit ngayon, kailangan na ni Elder Pong na alagaan kaming mga junior, kaya maaari lamang niyang bawasan ang kanyang bilis sa antas na kaya nating tiisin. Biglang naunawaan si Alvin. Ang bilis ni Elder Pong ay napakabilis. Ngunit mahirap para kay Sunny, Benji, at James na makayanan ang matulin at marahas na hanging humahampas sa kanilang mga mukha sa napakabilis na paglipad. Kahit na si Alvin, kahit na hindi ito mabigat kanina, ngunit kapag nadobol ni Elder Pong ang kanyang bilis, tiyak na mahihirapan siyang magtiis. Kalahating buwan. Nang malaman lamang ni Alvin ang lokasyon ng Demonic Lotus Blade Sect ay napagtanto niya na kahit na bumabagal si Elder Pong, ang kanilang bilis sa paglalakbay ay maaari pa ring ituring na napakabilis. Ang distansya sa pagitan ng 7-Star Sword Sect at ng Demonic Lotus Blade Sect ay talagang 3 beses ang distansya mula sa 7-Star Sword Sect hanggang sa Solitary Summit. Pagkatapos ng lahat nang umalis siya sa 7-Star Sword Sect noong araw na iyon, kahit na ginamit niya ang kanyang Fergana Horse para magmadali sa paglalakbay ng buong bilis, gumamit pa rin siya ng 4 hanggang 5 buwang oras para makarating sa Ancient City of Everlast na malapit sa Solitary Summit. Gayunpaman, ang bilis ng isang Fergana Horse ay ganap na hindi maihahambing sa bilis ni Elder Pong. Si Alvin ay lubos na malinaw dito. Kahit na sinasadya ni Elder Pong na bumagal ngayon, sa bilis, nalampasan pa rin niya ang isang Fergana Horse ng mahigit 10 beses o kahit 100 beses. Sa buong daan, sina Alvin at Sunny ay nag-uusap ng walang ginagawa tungkol sa anuman at lahat. Hindi nila alam, nag-chat sila sa paksa ng Demonic Lotus Blade Sect. Sa kasalukuyang nakababatang henerasyon ng Demonic Lotus Blade Sect, isang napakahusay na disipulo sa loob ng korte ang lumitaw, at siya ay nirerango bilang ika-5 sa gitna ng 5 mahuhusay na Young Master. Tinatawag siyang Saber Young Master. Nang matapos siyang magsalita, si Sunny ay napuno ng paggalang. Saber Young Master. Tumaas ang kilay ni Alvin. Paano itong Saber Young Master kumpara kay Zither Young Master? In terms of strength, medyo inferior siya. In terms of natural talent, pare-pareho sila. Nagpatuloy si Sunny. Ang Saber Young Master ay ang pinakabata sa 5 dakilang Young Masters, at 26 lang ngayong taon.
Gayunpaman, ayon sa aking ama, ang paglilinang ng Saber Young Master na iyon ay nakapasok na sa ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage noong nakaraang taon. Sa kasalukuyan, malaki ang posibilidad na siya ay tumuntong sa ika-7 antas ng Nascent Soul Stage. 26 na taong gulang na ika-7 antas ng Nascent Soul Stage martial artist. Tumango si Alvin. Ang gayong likas na talento ay talagang hindi mas mababa sa Zither Young Master, si Sherman. Mabilis na lumipas ang kalahating buwan. Isang araw, si Alvin na nakatayo sa likod ng Grand Rock ay nakaramdam ng panginginig ng kanyang mga paa, at ang Grand Rock ay biglang bumagal at bumulusok pababa. Ang mga ulap at ambon sa larangan ng pangitain ni Alvin ay ganap na nagkalat, at isang walang hangganang malawak na bangin ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin at ng iba pa. Kasalukuyan, si Alvin ay nakatayo sa likod ng Grand Rock at tumingin sa bangin na ito, at nakita niya na ang hugis ng bangin ay parang isang walang katulad na demonyong lotes. Sa loob ng bangin na ito na hugis lotes, ang bawat talulot ay isang malayang bangin sa loob ng bangin. Ito ang lokasyon ng Demonic Lotus Blade Sect, ang Demonic Lotus Gorge. Tumingin si Jiho sa malawak na bangin at sinabing dahan-dahan, ang Demonic Lotus Gorge na ito ay mukhang isang siyam na talulot ng demonyong lotes. Ang lokasyon ng siyam na talulot na iyon ay kung saan ang mga alagad sa labas ng korte ng Demonic Lotus Blade Sect ay naglilinang at katulad ng 6 na malalaking outer court sword peak ng ating 7-star sword sect. Sa ilalim ng pagpapakilala ni Jiho, si Alvin at ang iba ay nakakuha ng isang tiyak na antas ng pangunawa sa Demonic Lotus Blade Sect. Elder Pong, bumaba na tayo, sabi ni Jiho sa Grand Rock. Tumango ang Grand Rock pagkatapos ay bumaba sa gitnang lugar ng Demonic Lotus Forge. Biglang sumimangot si Alvin. Ang kanyang matinding spiritual force ay malabo na natukoy na ang isang tao ay biglang lumitaw sa unahan nila, at ito ay isang pag-iral sa ika-6 na antas ng Void Priang Stage. Hindi nagtagal, nanginginig ang katawan ng Grand Rock bago bumaba malapit sa taong iyon. Napatingin si Alvin. Sa malapit, isang Asher-clothed old man ang nakatayo sa himpapawid, at ikinulong ang kanyang kamao at yumuko habang binabati si Jiho na nasa likod ng Grand Rock. Leader ng sekta Lingho. Hindi pa nagsasalita si Jiho nang lumubog ang mukha ni Kenshin na nakatayo sa malapit, ang nakakatakot na kahangahangang ugali sa kanyang katawan ay bumalot sa matanda. Personal na dumating ang sect leader ng 7-star sword sect natin pero wala kahit isa sa leader ng Demonic Lotus Blade Sect o siyam na Gorge Masters mo ang lumabas para batiin tayo. Bahagyang namutla ang mukha ng matanda ng mabalot ng aura ni Kenshin, at nagmamadali siyang nagpaliwanag. Pickmaster Kenshin, sa aming sect leader at sa siyam na Gorge Masters, medyo marami ang nasa closed door cultivation. Maliban sa sect leader, 3 Gorge Masters lang ang wala sa closed door cultivation, at ngayon ay inaaliw nila ang mga pinarangalan na bisita ng iba pang 3 sekta. Isang sect leader, 3 Gorge Masters. Napakahusay na Demonic Lotus Blade Sect. Si Frank ay humakbang pasulong at isang katulad na nakakatakot na aura ang bumalot sa matanda, na naging dahilan upang ang maputlang mukha ng matanda ay namutla. Pickmaster Frank, ikaw. Talagang nakalusot ka. Kilala niya ang sect leader ng 7-star sword sect at ang 6 na Pickmasters. Ayon sa kanyang kaalaman, ang master ng Misty Peak ng 7-star sword sect, si Frank, ay dapat lamang maging isang martial artist sa ika-9 na antas ng Void Priang Stage, ngunit hindi niya naisip na si Frank ay talagang makakalusot. Nangangahulugan din ang paglusot ni Frank na ang 7-star sword sect ay may isa pang eksperto sa Void Initiation Stage. Hindi ito magandang balita sa Demonic Lotus Blade Sect. Frank, nakalusot ka na ba? Natigilan si Kenshin. Bahagyang ngumiti si Frank, at ang kanyang tingin ay hindi napapansing lumiwanag kay Alvin. Ang kanyang pagpasok ay pawang salamat kay Alvin. Talagang naitago ng mabuti ni Pickmaster Frank ang kanyang sarili. Kahit ang Pickmaster ng Fect the Peak ay hindi alam na nakalusot na siya. Nagulat din si Alvin nang makita niya ito. Pagkatapos ng lahat, si Frank ay nakalusot sa Void Initiation Stage 2 taon na ang nakakaraan. Pangunahan ang daan.
Sa wakas ay nagsalita si Jiho, na tila hindi pinansin ang pagkawala ng respeto ng Demonic Lotus Blade Sect. Ngunit napansin pa rin ni Alvin ang nakakatakot na galit na nasa mata ni Jiho. Ang 7-Star Sword Sect ay ang pinuno ng 5 mahusay na nangungunang sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom sa anumang paraan, ngunit ngayon ang 7-Star Sword Sect ay talagang minamaliit ng Demonic Lotus Blade Sect na tulad nito. Bilang sect leader ng 7-Star Sword Sect, paanong hindi magagalit si Jiho? Mukhang ang kakulangan ng lakas ng nakababatang henerasyon ng 7-Star Sword Sect ay nakaapekto sa prestihiyo ng 7-Star Sword Sect sa isang tiyak na lawak. Bagamat malamig na nakamasid lamang si Alvin sa gilid, napansin pa rin niya ang bahagyang pag-iisip. Isipin mo na lang. Ang isang sekta ay kasalukuyang umaasa sa mga eksperto nito ng nakatatanda na henerasyon. Ngunit sa hinaharap kapag ang mga dalubhasa sa nakatataas na henerasyon ay nagretiro o namatay pa nga sa katandaan, kakailanganin pa rin itong umasa sa unti-unting paghihinang na nakababatang henerasyon. Maaaring isipin na kung ang bagong dugo ng isang sekta ay walang magandang kalidad, tiyak na ito ay bababa sa hinaharap. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.